Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, anak? Pinigilan ni Serena ang pagnanais na itama ang gramatika ng kanyang ina. Hindi ito ang tamang panahon upang makipagtalo at palaging ganoon ang nangyayari tuwing sinusubukan niyang itama ito. Sa totoo lang, wala na siyang lakas para magsalita pa. Ni hindi niya alam kung bakit ito nagsalita ng ganoon. Sino ba ang niloloko ko? Siyempre, alam ko. Nanlumo siya. Hanggang sa mga sandaling iyon ng matinding pagdadalamhati, mas iniisip pa rin ng kanyang ina ang sarili nito, tipikal na ugali nito. Mula pa noong siya'y bata, ganoon na ito. Sa kanilang dalawa, parang siya pa ang mas naging ina kaysa rito. Sinabihan na kita, hindi ba, Irene? Irene ang palayaw niya. Mama, tama na po. Tama na ano? Ano ka ngayon? Isang 22 anyos na biyuda. Muli ay ibig niya itong itama, ngunit nanahimik na siya. Pakiramdam niya ay naubos na ang kanyang lakas, kaya ibinagsak na lang niya ang kanyang katawan sa kama, at kahit ayaw niyang makita nito ang kanyang mga luha, ay hindi niya iyon napigilan sa pagbagsak. Niyakap siya nito. Anak, tama na ang iyak. Paano niya mapipigilan ang mga luha niya ngayong pumanaw ang kanyang 6 na buwang asawa na si Teodoro? Oo, at tutol ang lahat ng tao sa kanilang iisang dibdib dahil sa laki ng agwat ng kanilang mga edad, ngunit totoong minahal niya ito. Nang pakasalan niya si Teodoro, sinabi ng kanyang mama na sinasayang lang daw niya ang buhay niya rito. Napakayaman niya raw ng kanyang namayapang asawa, pero may anak na ito na halos kasing edad na niya. Anak nito iyon sa unang asawa nito. Nababaliw na raw siya. Nakilala niya si Teodoro sa isang bookstore. 21 anyos siya noon at ito naman ay 37 anyos na, bagaman mukha lang 30 anyos ito. Nakakatawa at matalino siya. Hindi rin siya manyakis katulad ng ibang lalaking nakilala niya. Karamihan sa mga nakadate niya noon, katawan lang ang habol. Noon pa mang bago pa lang siyang nagdadalaga, batid na niyang lapitin ng mga manyakis na lalaki ang isang babaeng mayroong magandang katawan. Malaki ang dibdib niya, maganda ang hubog ng katawan at maliit ang bewang. Ang mga iyon ang karaniwang unang nakikita ng mga lalaki at hanggang doon na lang ang nakikita ng mga ito. Hindi niya alam kung kanino nagmula ang teorya na ang mga babaeng may katawan na tulad ng sa kanya ay bobo at madaling makuha. Basta ang alam niya, mainit ang mga mata ng mga lalaking mainit sa mga katulad niya. Kailanman ay hindi naging ganoon sa kanya si Teodoro. Madalas na nag-uusap lang sila ng kung ano-anong bagay. Interesado ito sa sasabihin niya. Hindi ito kailanman naging mas interesado sa kanyang katawan kaysa sa laman ng kanyang utak. Marahil ay ang katangian nitong iyon ang pinakanagustuhan niya rito. Naranasan din niya rito ang klase ng pag-aaruga na hindi niya nakita sa kanyang ina. Pero ngayon ay wala na ito. Napakababaw ng dahilan ng pagkamatay niya. Nabulunan lang habang kumakain ng bulalo, hindi niya maiwasang sisihin ang kanyang sarili. Siya ang nagluto niyon at habang tumitikim ito, nagpasya siyang maligo muna sa itaas ng bahay, sa kanilang silid. Habang nag-i-enjoy siya sa pagbababad sa bathtube, ay kasalukuyan itong naubusan ng hininga. Nang bumaba siya ay wala na ito. Patay na pagdating sa ospital. Siya ang sinisisi ng anak nito, maging ng mga magulang ni Teodoro. Idinemanda siya ng partidos ng kanyang asawa at kung hindi sa kayamanan ng kanyang mama na nakuha nito sa ikalawa at ikatlong asawa nito baka nabulok na siya sa bilangguan. Salamat at mahusay ang abogado ng kanyang ina na tila magiging ikaapat nitong asawa. Nakapagpiyansa siya. May kilalang judge ang mga kaanak ni Teodoro kaya madali siyang naipakulong. Pero pagkalipas lang ng isang araw, iniatras ng mga ito ang demanda. Nakadalo pa siya sa nalalabing 3 araw ng burol ni Teodoro. Puno ng tensyon ang burol pero kinaya niya. Ipinaglaban niya ang karapatan niya sa kanyang asawa. Wala siyang pakialam kahit siya ang pinag-uusapan sa burol. Hanggang sa huling hantungan ay naghatid siya kay Teodoro. Ang sakit-sakit tanggapin na wala na ito sa buhay niya. Ang narito na lang para sa kanya ay ang kanyang mama na sa totoo lang ay mas madalas na wala sa tabi niya at lulong sa sarili nitong buhay.
Sanay na siya. Mahal pa rin niya ang matandang babae. Alam niyang mahal siya nito, lamang ay iyon ang personalidad nito. Dito niya naman na ang maganda niyang katawan. Pero ginamit nito ang ganda ng katawan nito upang makuha ang mga material na bagay na hindi na ibigay rito ng kanyang ama na maagang pumanaw. Sunod-sunod ang mga naging asawa nito. Mayaman na ito ngayon bagaman hindi ganoon kaganda ang reputasyon nito. Hindi man ito gustong tanggapin pero hirap ang elite society na tanggapin ito. Hindi ito naimbitahan sa mararangyang party. Tuwing nagdodonate lang ito ng malaking halaga saka ito naimbitahan sa ilang importanteng okasyon. At iyon ang pinoproblema nito. Gayunman, mahal na mahal niya ito. Alam niyang wala itong pagmamahal sa ikalawa nitong asawa, pero pinakasalan nito iyon para matustusan ang pag-aaral niya sa elementarya. Mula roon ay natuto na itong gamitin ang kagandahang taglay nito para makuha ang gusto. Hanggang sa heto na nga, milyonarya na ito. Mayamang-mayaman na sila. May kalakip nga lang na masamang impresyon iyon mula sa mga matatandang mayayaman. Hindi siya nagmamalasakit. Ang kanyang ina ang nag-aalala, sobra pa nga. Kaya nga ito marahil tumutol sa pagpapakasal niya kay Teodoro, pero sa huli ay pumayag na rin. Tahan na, munting prinsesa ko, muli ay sabi nito habang nakayakap sa kanya. Mama, pakiusap naman. Nasusuffocate ako sa pabango mo. Parati itong ubod ng bango, tila nagmamarinate sa channel number 5. Bata ka pa. Marami ka pang makikilalang iba, maniwala ka sa akin. Nagsisimula ka pa lang. Sa tono ng pananalita nito, parang hindi pa rin ito kumbinsido na mahal niya ang kanyang namayapang asawa. Mahirap para sa kanya na maging ang sarili niyang ina ay ayaw maniwala sa kanya. Marahil ang akala nito ay dependent lang siya sa kung ano ang ibinigay ni Teodoro sa kanya. Ang nakita lang ng mga tao sa kanila ni Teodoro ay ang malaking agwat ng mga edad nila at ang katotohanang hindi magandang lalaki ito. Ang mga iyon ang naging pamantayan ng mga ito para pagdudahan ang pagmamahal niya kay Teodoro. Maganda ang pangangatawan ni Teodoro, makinis ang maputing kutis. Mukhang bata ito kaysa sa totoong edad marahil dahil na rin palatawa at palabiro ito. Pero malalaki ang mga mata nito na ayon pa sa kanyang ina ay kailangan niyang bantayan ang kanyang asawa kapag umuubo dahil baka lumuwa ng tuluyan ang mga mata nito. Malaki rin ang ilong nito at malapad ang mga labi. Pero hindi pa nabas na anyo ang una niyang nakita rito at minahal kundi ang puso nito, ang pagiging komikero nito, ang magagandang sinabi nito, higit ang pag-aalaga nito sa kanya. Ginawa pa nga niya ang hapunan para sa kanya at halos araw-araw ay binibigyan siya ng bulaklak. Sa loob ng 6 na buwan, pinaramdam niya sa kanya na siya ay isang reyna. Ngayon ay wala na ito. Hindi niya matanggap. Sana man lang ay naroon si Mandy, ang matalik na kaibigan niya. Pero kalilipad pa lang nito patungo sa Hong Kong para sa isang trabaho roon. Hindi nito maiwan iyon lalo at nagsisimula pa lang ito. Sa ngayon ay ang kanyang ina lang ang pwede niyang makasama. Kung minsan ay mahirap pero aminado siyang sa kabila ng ibang opinyon nito sa naging pagsasama nila ni Teodoro, nakakagaan ang presensya nito sa buhay niya lalo na sa sitwasyon niya ngayon. Pagkalipas ng 1 linggo, kinausap siya ng abogado ni Teodoro. Nabigla siya nang malaman na matagal nang nanganganib ang negosyo ni Teodoro. Kinailangan niyang ibenta ang lahat para lang mapanatili ang kanilang bahay. Alam niyang mahal ni Teodoro ang bahay na iyon. Kumalat ang balita courtesy ng mga kaanak ng kanyang namayapang asawa na itinago na niya ang kayamanan ng kanyang asawa. Hindi siya nag-alala. Malinis ang kanyang konsensya. Nagpatuloy ang buhay. Siyempre, masaya tayo, promise. Para kang iba ng iba. Ako ito, Erin, matalik na kaibigan mo, si Mandy. Ang mga salitang iyon ang nagbibigay ng lakas ng loob kay Serena para umalis ng bansa at magtungo sa Hong Kong. Gusto niyang makaalis ng bansa kahit saglit lang. Naiirita na siya sa kanyang mama na pilit inirereto siya sa isang lalaking ni hindi pa niya nakikilala. Ayon pa rito ay magandang pakasalan niya iyon. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip nito at inirereto siya nito sa lalaking iyon. May hinala siyang mayroong koneksyon iyon sa reputasyon nito o sa gusto nitong maging reputasyon. Malamang na anak ng isang matandang mayamang mag-asawa, ang lalaki. Hindi na bago sa kanya ang ginagawang pagrereto sa kanya ng kanyang ina sa kung sino-sinong lalaki. Ang kaibahan lang ngayon ay parang determinado ito. Medyo ikinabahala niya iyon. Wala siyang ibang mapuntahan dahil wala siyang masasabing totoong kaibigan na pinagkakatiwalaan niya ng lubos maliban kay Mandy.
Marahil ay dahil bata pa lang sila ay magkasama na sila. Kaklase niya ito sa eskwelahan, mula rin ang pamilya nito sa ibaba. Nagsikap ang mga magulang nito kaya magkasabay na umasenso ang kanilang mga pamilya. Ang mga magulang nito sa puspusang pagtatrabaho, ang kanyang ina sa pag-aasawa ng mga mayayaman. Hindi sila kailanman hinusgahan ni Mandy. Nanatili silang magkaibigan nito hanggang sa kinailangan nitong magtungo sa ibang bansa para magtrabaho. Marami itong gustong patunayan sa mga magulang nito. Nagalit ang mga magulang nito nang sabihin nitong wala itong balak na tumulong sa negosyo ng pamilya. Kaya napilitan itong umalis ng bansa para magtrabaho, para wala itong hihinging anuman mula sa mga magulang nito. 7 taon na ang nakalipas. 7 taon nang nasa Hong Kong ang kaibigan niya. Sa isang advertising agency ito napunta, sa art department. Dahil iyon ang forte nito. Ang art, gusto nitong maging artist buong buhay nito. Sa kasalukuyan ay nakatagpo ito ng bagong pinagkakainteresan, ang graphics design. May-ari ng isang studio ang napangasawa nito. Magkatulong ang mga ito sa pamamahala ng negosyong iyon at ang mga ito ang sponsor niya. Nahihiya siya sa asawa nito. Siyempre, iba na ang buhay nito ngayong may asawa na ito. Ayaw sana niyang makipisan sa dalawa sa pagbabakasyon niya, pero iginiit nitong sa bahay ng mga ito sa Hong Kong siya manatili. Dahil wala siyang pera na, bankrupt ang itinayo niyang negosyo at hindi siya makahingi sa mama niya ng pera dahil may munting alitan sila sa pagrereto nito, sagot ni Mandy ang lahat. May hiya siya, pero kailangan niyang makalayo sa kanyang ina kahit 1 o 2 linggo lang. Napabuntong hininga siya sa pagkaalala sa nalugi niyang negosyo. Marahil ay kasalanan niya dahil pumasok siya sa mahirap na negosyo, bukod pa sa wala roon ang puso niya. Nagtayo siya ng sarili niyang negosyo sa pananamit. Iyon ay kahit wala siyang hilig sa teknikal na aspeto niyon. Mahilig lang siya sa mga damit. Ano na ang nangyari sa'yo, anak ko? Tanong minsan ng kanyang mama. Nahilig ito sa pagbabasa ng mga self-help books at pinaulanan siya ng mga kasabihan na nabasa nito. Mula raw nang pumanaw ang kanyang asawa ay parang nag-iba na siya. Aminado siyang totoo ang napansin nito. Na-realize niya kung gaano siya naging dependent sa asawa niya sa sasaglit na panahon na ipinagsama nila. Umasa siyang ito ang mag-aalaga sa kanya habang buhay. Pero ang bilis nitong nawala. Masyado ring mataas ang naging mga aspirations niya para sa relasyon nila, kaya ganoon na lang ang sakit ng naging pagbagsak niya nang hindi mangyari ang inaasahan niya. Kasabay niyon, marami siyang na-realize sa nakalipas na ilang taon. Hindi pala siya kasintapang ng inaakala niya na kayang tumayo sa sariling mga paa. At mientras na iniiwasan niya ang katotohanan ay lalo lang siyang nahihirapan. Akakalungkot man, pero namanan niya ang ugali ng magulang niya. Pero kahit paano ay hindi naman siya nakakaisip na mag-asawa sa pangalagaan ang sarili. Wala rin siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao sa kanya. Pero kagaya ng kanyang mama, kailangan niya ng isang susuporta sa kanya, nang mag-encourage sa kanya. Hindi niya gustong patuloy siyang pagharian ng kahinaan na iyon. Tanggap niya na may kahinaan siya, at kailangan na niyang gawa ng paraan iyon. Hindi agad niya naisip na may pagkakatulad siya sa kanyang ina, dahil sa loob ng matagal na panahon, siya ang umaktong mas matanda sa kanilang dalawa. Pero sa bandang huli pala, ang kanyang ina pa rin ang susuporta sa kanya. Nang matanto niya iyon, bigla siyang napahiya sa sarili. Mananatiling ito pa rin ang ina sa kanilang dalawa, maaaring hindi nga lang ito ang tipikal na ina. Pagkatapos ng kanyang bakasyon, marahil ay susuyuin niya ang kanyang ina, at nakakahiya man ay manghihiram siya ng bagong puhunan dito. O kung hindi man ay marahil magtatrabaho siya, kahit pa hindi iyon ang nabivisualize niyang buhay niya. Maginhawa ang naging buhay niya nang yumaman ang kanyang ina. Hindi man niya gusto ang naging paraan nito para maging maalwan ang buhay nila, aminado siyang malaki ang naitulong sa kanila ng kayamanang nakuha nito mula sa mga naging asawa nito. Nasanay siya sa ganoong pamumuhay kaya hindi niya gusting umasa sa sweldo niya para sa ikabubuhay niya. Gusto niya ng sariling negosyo. Sana lang ay huwag na siyang ireto uli ng mama niya sa kung sino-sino kapag nagbalik na siya sa Pilipinas. Madali naman itong mapahinuhod, lalo na kung mamimiss siya nito. At malamang na mangyari iyon sapagkat parang nagkakaproblema na ito at ang ika-4 nitong asawa. Hindi na siya nito niyaya na magtungo sa bahay ng mga ito. Tuwing ganoon ang nangyayari, alam na niya ang ibig sabihin yon, may problema sa tinatawag na paraiso ng kanyang ina. Nang lumapag ang eroplano sa Hong Kong International Airport ay napangiti siya. Bakit ba siya nababahala?
Maaasahan si Mandy. Kapag sinabi nitong walang problema ay makakaasa siyang totoo iyon. Nang makuha ang bag niya sa carousel ay lumabas na siya ng airport. Bumili siya ng tiket para sa train at nagtungo na sa istasyon kung saan siya susunduin ni Mandy. Iyon ang unang pagkakataon na pumunta siya sa Hong Kong. Na-excite siya. Natanaw niya ito sa exit na sinabi nito. Agad itong kumaway sa kanya. Ang higpit ng pagkakayakap nito sa kanya. Maganda ang dating mo. Salamat, ikaw din. Kinuha niya ang kamay nito at tiningnan ang wedding ring nito. Naiinggit siya rito dahil natagpuan na nito ang lalaking para dito. Hindi pa niya nakikilala ng personal ang napangasawa nito dahil ang sumaksilang daw sa kasal ng mga ito ay ang pamilya ng lalaki at ang pamilya nito. Ikakasal ang dalawa sa Pilipinas sa susunod na taon. And grande iyon at siya ang maid of honor nito. Gusto mo? Tanong nito. Oo, tugon niya. Kinumusta niya ang asawa nito. Mabait siya. Mga biyenan? Nako, itinirik niya ang mga mata. Mga Cantonese sila. Natawa siya. Naglalakad na sila patungo sa sasakyan nito. Mukhang may issue ito tungkol sa mga biyenan nito. Mga tradisyonal silang mga Cantonese, kaya medyo mahirap silang pakisamahan. Nag-surprise visit ang biyenan kong babae. Para bang gusto niya akong mahuli sa kalagitnaan ng kung ano, kasi bigla na lang siyang sumusulpot. Alam mo, galit siya sa akin dahil hindi ko magawang perpekto ang dimsum. Alam mo namang wala akong hilig sa pangungusina. Nasa bahay siya ngayon. Nabahala agad siya. Paano yan? Huwag ka nang mag-alala. Ipinag-book kita ng kwarto sa hotel. Medyo maliit lang yung hotel, okay lang ba sayo? Ang biyenan ko ang siyang nag-book nito para sayo. Ikinuwento nito sa kanya na nakialam ang biyenan nito nang malamang bibisita siya. Hindi raw tamang patuluyin sa bahay ng mag-asawa ang isang bisitang babae. Masagwa raw tingnan. Konserbatibo raw ang matanda. Ganoon daw ito, pakialamera kay Mandy at sa asawa nito. Para daw walang away ay sinakyan nito ang gusto ng matanda. Hindi ako maselan, alam mo yan. Pero nahihiya ako sa iyo. Gusto ko sana sa Four Seasons kita i-book, pero pakialamera ang biyenan ko. Nag-volunteer siyang ikuha ka ng hotel. Ayaw kong mag-away kaming mag-asawa dahil tinanggihan ko ang nanay niya. Walang problema. Nagkumustahan sila. Sinabi nito sa kanya ang lahat ng plano nito para sa bakasyon niya. Inihatid siya nito sa hotel niya. Sa Yomate iyon, isa sa mga shopping districts sa Hong Kong. Disente naman ang hotel. 3-star hotel nga siya, pero ang itsura ay parang dormitoryo lang. Wala siyang reklamo roon. Nag-ikot-ikot sila sa Ladies Market, ang pamosong bargain place sa lugar, at ibinili siya nito ng mga damit panlamig. Spring season ng mga panahong iyon, pero malamig pa rin sa Hong Kong at hindi niya inaasahan iyon kaya wala siyang dalang jacket. Ang saya-saya nilang magkaibigan. Masaya siya na napagdesisyonan niyang muling makita si Mandy. Bukas daw ay ipapakilala siya nito sa asawa nito. Mabait daw ang lalaki. Habang naghahapunan sila sa isang restaurant ay nakatanggap ito ng tawag mula sa asawa nito. Bihasa na sa Cantonese ang kaibigan niya kaya wala siyang maunawaan sa sinasabi nito. Gayunman ay nag-alala siya nang makita niya ang pagkabahala sa mukha nito. Anong problema? Tanong niya pagkaraang matapos ang tawag. Ihahatid na kita sa hotel. Pasensya ka na, Rain, na nangyari ito ngayon. Inatake sa puso ang biyenan kong lalaki. Kailangan naming umuwi sa Beijing. Taga roon ang asawa nito, Hong Kong-based lang ang negosyo. Diyos ko. Okay naman siya. Sa ngayon, hindi pa alam. Babalik din ako. Baka sa isang araw. Tayo na. Umalis na agad sila pagkatapos nitong mag-iwan ng pera sa mesa. Nang maihatid siya sa hotel niya ay nag-iwan din ito ng pera. Ayaw sana niyang tanggapin pero 5,000 piso lang ang laman ng wallet niya. Kailangan niya ng kaunting pera ano't anuman. Sapat na muna ito sa ngayon. Ito lang ang dala ko. Babalik ako sa Makalawa, okay? Okay, wag mo akong alalahanin. Pwede ba iyon? Niyakap siya nito. Relax, okay. Ako yata ang dapat magsabi sa iyo niyan. Tumawa ito at umalis na rin. Tiningnan niya ang perang iniwan nito. 1,000 Hong Kong dollars. Base sa pag-ikot nila kanina at sa presyo ng menu sa restaurant,
Hula niya ay tatagal na siya ng ilang araw kung pagkain lang ang bibilhin niya. Pero paano ang accommodation niya? Siguro ay bayad na rin iyon. Hindi niya alam ang proseso. Pero babalik naman ang kaibigan niya sa isang araw. Wala naman sigurong magiging problema. Nahiga na siya. Umaasa siyang magiging maayos ang kalagayan ng biyena ni Mandy. Umasa rin siyang sa pagbabalik niya sa Pilipinas ay maaayos na niya ang problema nila ng kanyang ina. Grabe ang lamig sa kwartong iyon. Daig pa niya ang nasa Baguio tuwing Disyembre. Walang heater sa silid. Pinilit na lang niyang matulog kahit sobrang ginaw. Magiging maayos din ang lahat. Dahil nagtitipid si Serena, nagpasya siyang tumulad na lang sa mga nakikita niyang Chinese na ang suot ay leggings. Bumili siya ng leggings, mas mura iyon kumpara sa maong pants. Naiinis siya sa sarili. Bakit ba hindi siya nagdala ng maong? Nawala sa isip niyang itanong kay Mandy kung ano ang klima sa Hong Kong. Inisip niya na porke napakainit sa Pilipinas ay mainit din sa bansang iyon. Ang tanga-tanga niya. Suot niya ng mga sandaling iyon ang leggings at tank top. Pinatungan niya ang tank top ng jacket na binili para sa kanya ni Mandy ng nakaraang araw. Malamig pa rin. Lamigin siya bukod sa talagang malamig sa lugar. Kung bakit naman kasi naipon ang taba niya sa kanyang dibdib. Sana man lang ay kumalat iyon sa ibang bahagi ng katawan niya, sa gayon ay hindi siya giniginaw ayon. Kanina ay nasa Ocean Park siya at hindi naman siya masyadong nalamigan dahil para siyang bata na excited sumakay sa mga rides. Pero ngayong nasa Avenue of Stars na siya, isang pamosong lugar kung saan natatanaw ang pamosong Victoria Harbor, ay nagsisisi siya. Sana ay umuwi na lang siya. Pero sayang ang pagpunta niya sa Hong Kong kung hindi niya maiikot iyon at magkukulong lang siya sa hotel. Tumawag din kanina sa kanya si Mandy, ang sabi ay hindi pa agad ito makakauwi dahil kailangan ito sa Beijing. Critical daw ang kondisyon ng biyenang lalaki nito, maaari daw pumanaw anumang saglit. Bayad na raw ang hotel niya para sa 4 na araw. Libre naman ang almusal doon kaya menos gastos din siya. Sana ay maging maayos na ang lahat dito. Huwag naman sanang mangyari pero kung papanaw ang biyenan itong lalaki ay uwi na muna siya. Hindi tamang iwan nito ang asawa nito sa sandaling iyon para lang maipasyal siya. Hindi ganoon kakapal ang kanyang mukha. Maya-maya ay nag-enjoy na siya sa pagtingin sa Victoria Harbor. Masaya siya kahit mag-isa lang siyang namamasyal. May nararamdaman siyang kung anong kalayaan na wala ni isang nakakakilala sa kanya sa lugar na iyon at nakakapasyal siya ng walang pakialam sa mga tao sa paligid niya. Hiling lang niyang sana ay mas makapal ang jacket na nabili niya. Napabuntong hininga siya. Yakap ang sarili at patuloy na naglakad sa kahabaan ng lugar na iyon, madalas na tinatanaw ang makukulay na gusali sa kabilang bahagi na inihihiwalay ng tubig. Maya-maya lang, bandang 8:00 ay magsisimula na ang Symphony of Lights, ang palabas ng mga ilaw sa gusali. Nasa Guinness World Records daw iyon, ayon sa nabasa niyang tourist pamphlet. Naupo siya sa isang bench, yakap pa rin ang sarili. Nakadama siya ng gutom. Kailangan niyang maghanap ng murang makakainan. Mukhang wala sa lugar na iyon. Puro hotel ang nakikita niya at ilang coffee shops. May isang stall na nagbebenta ng cuttlefish daw. Bumili siya niyon. Sapat na iyon sa ngayon, sa kainan malapit sa hotel na lang siya kakain ng hapunan. Ang tanga nito. Nasa Hong Kong ako at wala akong pera. Hindi ko naman ma-pressure si Mandy. Ano ba ang ginagawa ko rito? Tawagan ko kaya si Mama? Hindi pa man ay parang nanghihina na siya. Ikalawang araw pa lang niya sa Hong Kong, helpless na siya. Sadyang hindi siya komportable na iyon lang ang pera niya sa bulsa gayong nasa ibang bansa siya. Ang tiket niya pa uwi sa Pilipinas ay 2 linggo pa. Ang sabi ni Mandy sa kanya, kung sakaling mag-enjoy siya, kahit 1 buwan siya roon ay okay lang. Madali naman daw kausap ang taga-immigration. Madali rin daw ibahin ang petsa sa plane ticket. Pwede kayang mayatras ang petsa na nakalagay sa tiket niya? Mukhang hanggang 4 na araw lang niya kayang magtagal sa lugar na iyon. Kung bakit naman kasi wrong timing ang atake sa puso ng biyena ni Mandy. Hindi muna nito hinintay na matapos ang bakasyon niya. Napailing siya ng matanto niya na nagiging selfish siya. Isa iyon sa mga bagay na kailangan niyang alisin sa sistema niya. Para na talaga siyang ang mama niya. Pagpihit niya mula sa tindahan ay nabangga niya ang isang lalaki. Nabitiwan niya ang pagkain at bumagsak iyon sa lupa. Ano ba yan? Sambit niya.
Nagtitipid na nga siya, ganoon pa ang nangyari. Marumi na ang tinuyong cuttlefish. Dinampot niya iyon upang itapon. Hinarap niya ang lalaki. Hindi ito Chinese. Matangkad ito, hindi madilaw ang kulay. Pero malamang na Asian ito, mailahing Caucasian din siguro. Ikaw ba ang magbabayad niyan? Oo, syempre. Salamat. Ngumiti ito. Ang gwapo niya. At, pasensya na. Pinay ka. Pinoy ka. Tumango ito, nag-insik sa tindero at binilhan siya ng isa pa. Bumili rin ito ng isa para sa sarili nito. Bumili rin ito ng mainom. Iniabot nito sa kanya iyon. Lihim na pinagmasdan niya ang lalaki. Hindi ito mukhang Pinoy. Marahil ay Filipino-Amerikano ito. Baka nagtatrabaho ito roon dahil marunong itong mag-insik. Isa lang ang sigurado siya. Napakagwapo nito. Kakatuwang iyon agad ang napunan niya. Hindi tulad ng kanyang mama, hindi siya masyadong tumitingin sa pisikal na anyo ng isang lalaki, patunay roon ang namayapan niyang asawa. Pero pagdating sa lalaking ito, para siyang nakatingin sa isang artista. Sabay silang naglakad ng lalaki. Nakangiti pa rin ito sa kanya. Mukha itong friendly. Turista ka? Tanong nito. Tumango siya. Ikaw? Hindi ako turista. May inasikaso lang ako rito, nakangiti pa ring sabi nito. Ang ganda ng mga ngipin nito. Pantay-pantay at maputi. Mag-isa ka lang? Tumango siya. Naupo sila sa isang bench. Hindi niya masabi kung saan nagmumula ang matinding kilig na unti-unti na niyang nadarama para dito. Panandalian siyang nakaramdam ng matinding konsensya at tila ba tinataksil niya ang kanyang asawa. Naalala niya, wala na nga pala ito. Narito siya sa Hong Kong para mag-enjoy. At iyon ang gagawin niya. Pakiramdam niya ay ipinadala ng may kapal sa kanya ang lalaking ito para makasama niya kahit 1 o 2 oras lang. Pampakilig saglit bago siya bumalik sa hotel at maalala na naman si Mandy, ang kanyang ina at ang sitwasyon niya. Umiti siya sa lalaki. Mientras na tinitingnan niya ito ay lalo itong gumugwapo. Naisip ni Salvatore na nakakabaliw na kasama niya ang isang babaeng hindi naman niya kilala. Mas nakakabaliw pa siguro na mag-isa siya sa lugar na iyon. Naisip lang niya kanina na sa maraming pagkakataong nakarating siya sa bahaging iyon ng China, hindi pa siya nakakapasyal doon. Marunong siyang magsalita ng wika, pero hindi pa niya talaga nalibot ang lugar noon. Wala siyang ginawa roon kundi magtrabaho. Kung sa bagay, wala siyang ibang ginawa kundi magtrabaho sa lahat ng mga bansang pinuntahan niya. Kanina, habang nasa loob siya ng limo na may driver, naisip niyang maglakad na lang. Basta maglakad. Nang mapagod at makakita ng subway ay bumaba siya, kumuha ng tiket at pinabayaang dalhin siya ng kanyang mga paa sa lugar na iyon. Kung malalaman lang ng lola niya ang ginawa niya, ano kaya ang maiisip nito? Isinilang siyang puno ng pribilehiyo ang buhay niya. Half Italian, half Filipino siya. Ayon sa kanyang mga magulang, ang kanyang lolo ay dating miyembro ng mafia, isang kapo. Pero lumabas siya sa mundo ng krimen. Kinailangan niya. Naging state witness siya. Mabuti na lang at mayroon itong naitabing yaman sa isang Swiss account. Mula roon ay heto na sila ngayon, may napakalaki pero malinis na negosyo. May fleet sila ng mga pribadong eroplano na pinaparentahan nila. Maiisip ng kahit sino kung bakit naroon ang isang katulad niya. Salamat na lang at walang nakakakilala sa kanya sa lugar na iyon. Gusto niyang magpunta sa lugar na walang nakakakilala sa kanya. Sawa na siyang isipin ng isipin ang kumpanya. At sa totoo lang, nagsasawa na siya sa takbo ng buhay niya. Wala siyang natatanda ang bagay na ginawa niya para sa sarili. Parating para sa pamilya. Ang totoo, gusto niyang magkaroon ng tahimik na buhay sa Pilipinas. Mahal niya ang bansang iyon. Doon nagmula ang kanyang ina. Tutol ang lolo at lola niya sa kanyang ina, pero ito ang pinakasala ng kanyang ama. Ipinagmamalaki niya ang pagiging Pinoy. At labis ang tuwa niya sa tuwing nasa Pilipinas siya. Pero bihira siyang makauwi roon. Nitong nakaraang araw ay madalas siyang sabihan ng kanyang mga magulang na lumagay na sa tahimik. Inirereto siya ng kanyang lola sa isang babae na hindi naman niya gustong pakasalan. Ang gusto ng lola niya ay isang Italian ang pakasalan niya. Wala siyang pakialam kahit anong lahi ang mapangasawa niya, pero hindi pa siya handa roon sa ngayon. At kung sakali man na lumagay na siya sa tahimik,
gusto pa rin niyang sa Pilipinas sila magkaroon ng bahay ng mapapangasawa niya. Ang mga Pilipino ay likas na maalaga at palakaibigan. Ang mga Italyano naman, pamilya ang laging inuuna. Mainam sana iyon pero minsan ay nakakapagod na rin. Ang kapamilya ay mananatiling kapamilya kahit tutol ang kalooban mo sa nais ng mga ito. Huwag mong kailanman talikuran ang pamilya. Kahit pa mga hangal ang mga miyembro nito. Siya ang dakilang tagaayos ng problema ng pamilya. Malaki ang pamilya niya sa side ng kanyang ama. Kaunting aberya, nagtatanim na ang mga ito ng galit at gustong gumanti. Moderno na ang panahon, ang pamilya niya ay makaluma pa rin na may vendetta pa rin. Ang kaibahan na lang ngayon ay hindi na hardcore ang gantihan. Kalimitan, ito ay mga panunumbalik ng galit sa larangan ng negosyo. Pero iniiwasan niya ang ganoong mga affairs hanggat maaari. Kinukumbinsi niya ang mga ito hanggang kaya niya nakalimutan na ang mga ganoong bagay. Pero hindi sila nakakalimot. Ang mga Italyano, lalo na ang mga Sicilian, magaling magdala ng sama ng loob. Sa pamilya niya, ganun nga ang sitwasyon. Old school ang paniniwala ng mga kaanak niya sa Italia. Reyna kasi ng pamilya ang kanyang lola. Dito nagmana ang mga kaanak niya. Sumusunod ang lahat sa kanyang lola. Wala na ang lolo niya, pero ganoon pa rin ang palakad sa pamilya. Alam niyang kapag tumanggi siya sa gusto ng lola niya, ay maraming magagalit sa kanya ng mga kamag-anak niya. Pressured siya. Siya ang panganay na apo kaya siya ang inaasahan, tradisyon din iyon. Bata pa siya, may pressure na sa kanyang maging mahusay, lalo pa at ayaw ng kanyang lola sa kanyang ina. Kailangan niyang patunayan na ang bunga ng pag-iisang dibdib na tinutulan ng labis ng mga matatanda ay maayos, masipag, mapagkakatiwalaan, matalino at hindi papalpak kahit kailan. Napakahirap ng sitwasyon niya. Planado na ang buhay niya bago pa siya magkaroon ng malay sa mundo. Kailangan niyang tumulad sa kanyang ama. Alam niyang nahirapan din ang kanyang ama sa buhay nito, iyon nga lang, mas sanay ito sa lola niya. Pero siya ay hindi, dahil bukod sa lola niya ay malaking impluwensya rin sa buhay niya ang kanyang ina. Pero sumunod siya sa yapak ng kanyang ama. Nagtapos siya sa isang Ivy League na paaralan. Makapasok pa lang doon ay mahirap na, lalo na nang nag-aaral na siya. Sobrang hirap ng high school para sa kanya. Mula siya sa elitistang junior high, mga kaklase niya ay mga royalty ng Amerika. Natural na mayroong diskriminasyon, lalo na at naging sikat sa New Jersey ang kanyang lolo noong kapanahunan nito dahil sa iligal nitong gawain at sa pagbaligtad nito mula sa kinaanibang grupo. Naging kontrobersyal din ang pagkamatay ng lolo niya. Pinatay siya. Isang taon matapos siyang makalabas ng bilangguan, binaril siya habang kumakain ng kanoli sa labas ng kanilang bahay sa New Jersey. Naabutan pa niya iyon. 10 taon siya nang mangyari iyon. Halos kasing kilala siya tulad ni Al Capone. Pero heto na siya ngayon. Marahil, sa susunod na henerasyon sa pamilya, tuluyan ng malilimot ng mga tao ang nagawa ng lolo niya o marahil hanggang makailang salinlahi ay nasa kanila pa rin ang imahe na iyon. Wala siyang pakialam. Natatandaan niyang mabait ang lolo niya, bagaman istrikto ito. Ang lola niya ay ibang klase. Ang sabi ng kanyang ina ay parang lolo rin niya ito, pero dahil ang tanging naalala niya sa kanyang lolo ay pawang magagandang alaala lang, sa pakiwari niya ay mas malala sa pagka-istrikto ang lola niya. Mas mahigpit ito sa mga prinsipyo nito, sa mga paniniwala sa buhay, at sa usaping pampamilya. At oo, sa kaibuturan ng puso, nagrebelde siya. Alam niyang matanda na siya para magrebelde, pero ngayon lang niya nadama ang ganoon katinding pagtutol sa mga nangyayari sa pamilya niya, partikular sa kanya. Pero hindi niya alam kung paano niya tatanggihan ang lola niya kung sakaling pilitin na siya nitong magpakasal. Minsan ay hindi niya maunawaan kung bakit nakikisali pa ang mga magulang niya, gayong alam mismo ng mga ito na hindi madali ang gustong mangyari ng lola niya. Hindi ba at minsan nang sumuway ang mga ito sa lolo at lola niya? Ah, oo nga pala, hanggang ngayon ay bumabawi pa rin ang mga ito sa kasalanang iyon. Dahil ayaw ng lola niyang makalimot sila. Palagi niya silang pinapaalala nito. Palagi niyang sinasabi na minsan, tinaksil nila ang pamilya. Diyos ko naman! Heto na siya, 33 anyos na, may sama ng loob pa rin ang lola niya sa pagsuway rito ng kanyang ama nang pakasalan nito ang kanyang ina. Gusto niyang kalimutan muna ang lahat ng iyon. Gusto niyang makawala kahit ilang oras sa mga isipin niya. Sana ay matulungan siya ng babaeng ito. Inilahad niya rito ang kanyang kamay. Ako si Sal.
Ikaw, ano pangalan mo? Tinanggap nito ang kanyang kamay. Ako si Erin. Maganda ito, lalo na ang ngiti nito. May katawan din siya na nagpapaisip sa kanya ng mga maruruming bagay. Ibig niyang pagalitan ang kanyang sarili. Pero sino ba ang hindi makakapansin sa makurbang binti at balakang nito sa suot nito? Bagaman may suot itong jacket ay hindi kayang ikublin yon ang mayayaman nitong dibdib. Taglay nito ang katawang pinapantasya ng mga kabaro niya. Anong ginagawa mo nang mag-isa dito? Wala ka bang kasama? Parang hindi tipikal sa isang turistang Pinay iyon. Mas konserbatibo ang mga Pinay kumpara sa ibang lahi. Hindi rin masyadong uso sa Pilipinas ang backpackers. Umiling ito. May kaibigan ako rito pero may kailangan siyang gawin. Ang kaibigan mo ba ay babae o lalaki? Ah, babae. May naramdaman siyang kung anong galak sa isinagot nito. Aminado siya na napukaw nito ang kanyang interes, isang bagay na hindi tipikal sa kanya. Hindi siya bagito sa ganoong aspeto. Halos palaging may mga babaeng nagsisiksik sa kanya para dalhin sila sa kama mula pa noong kolehiyo siya. Ang pera at impluensya ang dahilan kung bakit dumadapo sa kanya ang mga babae. Nakikisabay lang siya sa agos. Lalaki siya at mainit ang dugo. Marahil isa iyon sa mga dahilan kung bakit hirap siyang tanggapin na ibig siyang ipakasal ng lola niya sa kung sinong napipisil nito. Hindi pa siya handang tapusin ang pagkabinata niya kahit may mga sandaling parang wala na siyang madamang tunay na kasiyahan sa mga kaswal niyang relasyon. Nakakatawa, may mga sandaling naiisip din niya ang paglagay sa tahimik. Hindi ba siya ang pinakanalilito na tao sa buong mundo? Ang alam niya ng mga sandaling iyon, matagal na siyang hindi nagkaka-interes ng ganito katindi at ganito kabilis sa isang babae. Naisip niyang marahil ay dala lang iyon ng katotohanan na wala siya sa nakasanayan niyang mundo ng mga sandaling iyon. At ang babae na ito, si Erin, ay bahagi ng ibang mundong iyon. Interesado siya sa mundong iyon, kaya marahil nakabilang sa interes niya ang babae. O baka naman puro kalokohan lang siya. Napakaganda ng babae, pero siya ay isang hipokrito. Malakas ang sex appeal ng babae. Ganoon lang kasimple iyon. Ganoon din marahil kasimple ang instinct ng isang tulad niya, kahit na puno siya ng pagmumuni-muni. Hindi siya ganoon kagaling na lalaki. Halos 8:00 na, sabi niya. Noon may nag-anunsyo na malapit na ang palabas. Maya-maya lang ay nagsimula na iyon. Sumabay ang tugtog sa paglalaro ng mga ilaw sa gusaling nasa kabila ng baybayin. Pero tila mas masarap pagmasdan si Erin. Iyon na iyon. Nakakunot noo at tila disappointed na tanong nito nang matapos ang palabas. Natawa siya. Sa palagay ko, oo, may gagawin ka pa ba ngayon? Baka gusto mong maghapunan? Nagugutom na rin ako. Saglit na nag-isip ito pero tumango rin maya-maya. Sige, saan? Hindi ko alam. Saan mo gusto? Wala rin akong alam dito. Napangiti siya. Gusto niya ang ganoon, pareho nilang hindi alam kung saan sila maaaring magtungo. Nagbibigay iyon ng kasiyahan sa kanya. Marahil mas maganda na hayaan na lang nila kung saan sila dalhin ng mga paa nila. Naglakad na sila paalis. Nagkakatawanan sila dahil hindi nila alam kung saan ang tawiran. Nakita nila ang subway, doon sila nagtungo. Pagkatapos niyang bumili ng prepaid card ay sumakay na sila sa train. Tawanan sila ng tawanan dahil hindi pa rin nila alam kung saan sila pupunta. Ano ka ba? Hindi mo alam kung saan tayo pupunta, sumakay ka rito sa train. Paano iyan? Nakaingos na tanong nito sa kanya. Itinuro niya ang mapa ng train sa itaas na bahagi niyon. Ituro mo kung saan mo gustong magpunta riyan. Kahit saan dyan. Kakaiba ka sige, saan ba ang hotel mo? Natigilan siya, pero saglit lang. Sinabi niya rito kung saan siya naka-check-in. Tumango ito. Doon na lang tayo para hindi tayo maligaw, okay? Okay, sige, sabi niya. Mukhang game ang babae. Walang masama. Pinakinggan niya ang pang-ugali niya bilang lalaki. Sa totoo lang ay masakit na ang mga paa ni Serena sa kakalakad. Wala siyang balak na maligaw sila ni Sal, kaya sinabi niyang sa hotel na lang nito sila magtungo. Gusto sana niyang sa hotel niya ito yayain pero alam niyang maagang magsara ang restaurant doon. Nagugutom na siya. Mas magandang sa hotel na lang na tinutuluyan nito sila kumain, siguro ay bukas pa ang restaurant doon. Malapit lang iyon sa hotel niya. Kung magta-taxi siya pa uwi, malamang na wala pang 30 Hong Kong dollars ang babayaran niya sa taxi.
Nang makarating sila sa hotel nito ay na-impress siya. 5-star hotel ayon. Nagtungo sila sa restaurant nyon. Continental dishes ang nasa menu. Umorder agad siya. Mukhang galante naman ito, baka ito na ang magbabayad. Aminado siyang nag-i-enjoy siyang kasama ito. Hindi niya maipaliwanag pero magaan ang loob niya rito. Bihira iyong mangyari sa kanya. Kadalasan ay nagdududa agad siya sa lalaking nakikilala niya. Sa dami ng masasamang karanasan niya sa mga lalaking katawan lang niya ang habol, parang otomatiko na sa kanya na magduda sa bagong kakilalang lalaki. Pero iba ang nararamdaman niya kay Sal. Isa pa ay masaya itong kasama. Saan ka sa Manila? Tanong nito sa kanya. Makati. Ikaw? Sa Quezon City. Hanggang kailan ka rito? Hindi ko pa alam eh. Kumunot ng bahagya ang noo nito, pero wala nang ibang sinabi. Dumating na ang kanilang hapunan. Naiba na ang paksa ng usapan nila. Nauwi iyon sa napapansin nila tungkol sa bahaging iyon ng China. Nakakatuwang kakwentuhan ito dahil tutok na tutok ang atensyon nito sa anumang sinasabi niya. Sayang. Mas maganda sana ang Pilipinas, kaso masakit mang aminin, nakalalamang sa disiplina ang mga tao rito. Sumubo siya. Bakit ganoon? Parang wala akong natikmang pagkain dito na hindi matabang. Ang lakas ng tawa nito. Kung Pinoy ka, lahat ng pagkain matabang para sa iyo. Maalat kasi ang timpla natin sa pagkain. Hindi siguro ako tatagal sa ibang bansa. Saglit pa lang ako rito, naghahanap na ng pagkaing Filipino ang dila ko. Ano nga pala nang inaasikaso mo rito? Ilang bagay para sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Mukhang maganda ang trabaho nito. Sa Pilipinas ba kayo based? Iyong kumpanya. May office kami roon pero maliit lang. Ano ka, parang district manager? Parang ganoon. Huwag muna nating pag-usapan ang trabaho. Nerespeto niya iyon. Wala rin siyang balak na ikwento ang talambuhay niya rito, lalo na ang negosyo niya na kasalukuyang wala na. Noon pa lang sila nagkakilala, hindi magandang paksa ang trabaho. Wala sa sariling tiningnan niya ang kamay nito. Wala itong suot na wedding ring. Kung sa bagay, hindi rin niya suot ang wedding ring nila ni Teodoro. Nawala kasi iyon nang minsang maglabas siya. 2 araw na ang lumipas bago niya napuna na wala na ang suot niyang wedding ring. Hindi na niya nakita iyon. Sino ang kasama mo rito? Muling tanong niya. Wala. Ako lang. Hanggang kailan ka rito? Hindi ko alam. Siguro ilang araw. Pareho lang sila. Baka hindi pa natatapos ang trabaho nito roon. Patuloy silang nagkwentuhan hanggang sa maubos na ang pagkain nila. Sinipat niya ang kanyang relo. Hating gabi na. Halos hindi na niya namalayan ang oras. Sadyang masarap na kausap ito. Gumagabi na, Anya. Ihahatid kita pabalik sa hotel mo mamaya. Huwag ka munang umuwi. Nagdalawang isip siya pero saglit lang. Mukha namang hindi masamang tao ito. Ilang oras na silang magkasama pero wala naman siyang nararamdaman na may ibang tangka ito sa kanya. Magaan ang loob niya rito. Minsan lang siyang makaramdam ng ganoon. Isa pa, ano ang gagawin niya sa hotel niya? Okay. Nagtungo sila sa bar ng hotel pero hindi pa man ay ayaw na niyang pumasok. Mausok doon, ang non-smoking area ay napapasok na rin ng usok. Allergic siya sa usok ng sigarilyo. Bakit hindi na lang tayo umorder ng room service? Alok nito. Tumango siya. Sumakay na sila sa elevator. Kung kailan sila nasa silid na nito ay sa kanya naisip na mali yata ang ginagawa niya. Bakit siya sumama sa suit nito? Bakit noon lang niya naisip na hindi iyon tama? Pero mukhang hindi naman ito pansin iyon. Mukhang wala naman itong mali siya. Inignora niya ang babala ng isip niya. Aminado siya, ayaw pa niyang umuwi. Gusto pa niyang makausap ito. Sobrang saya niya noon. Bakit siya magpapaka-killjoy? Kung sakali mang may gawin itong hindi tama, madali namang umalis doon. Kapag pinuwersa siya nito, ano ang ginagawa ng mga lampara doon na madali niyang maihahampas sa ulo nito? Isa pa, parang wala sa karakter nito ang gagawa ng hindi maganda. Kaya nga nagkaroon kaagad siya ng tiwala rito. Umorder ito, nagpadala ng champagne para sa kanya at beer para dito. Hindi nabubura ang ngiti sa mga labi nito. Napansin niya ang mga papel sa coffee table na itinupi sa iba't ibang hugis.
Sino ang may gawa nito? Tumikim ito. Halata bang wala akong magawa? Nagkatawanan sila. Pero maganda, ha? Naupo ito sa tapat niya, kinuha ang tourist map at hinati sa ilang peraso. Nakaka-relax ang paggawa ng origami para sa akin. Nagsimula itong magtupinyon. Maya-maya ay mayroon na itong isang rosas. Ang galing dahil ang pulang bahagi ng papel ay nagawa nitong itupi para magkorteng bulaklak, at ang berdeng bahagi naman ng papel, bagaman may mga sulat, ay ginawa nitong stem at dahon. Ibinigay nito sa kanya iyon. Salamat, hindi niya alam kung bakit siya kinilig sa isang bulaklak na yari sa papel. Lumapad ang pagkakangiti nito. Mahilig ka ba sa mga bulaklak? Tumango siya. Sino bang babae ang hindi mahilig sa mga bulaklak? Kung sana lang ay maaawat niya ang kanyang puso sa mabilis na pagtibok. Isang kabaliwan ang nararamdaman niya. Kung malalaman ng kanyang ina ang ginawa niya, mag-isa siyang namasyal sa Hong Kong, walang agarang cash, para sa pangangailangang biglaan, sumama sa isang estranghero, at ngayon ay nasa hotel suite nito. Natutuwa sa origami na bulaklak, malamang na kung ano-ano na naman ang sasabihin nito sa kanya. Nang tumingin siya kay Sal, nakita niyang nakatitig ito sa kanya. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Ibang klase itong tumingin, pero hindi naman iyong tipong tila ng babastos o may mali siya. Ang tanging naroon ay paghanga. Marami na sigurong nagsabi sa'yo kung gaano kakaganda. Lalong nag-init ang kanyang mga pisngi. Tama ito na marami na ang nagsabing maganda siya. Hindi nga lang niya alam kung ano ang motibo ng mga lalaki na nagsabi sa kanya yun. Parati rin kasing napupunan ng mga ito ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang katawan niya. Ang sabi ng naging kaklase niya noong college, baka raw hindi siya kumakain ng kanin kaya ubod ng liit ang baywang niya. Kaya ganoon na lang ang pagkagulat nito nang magsabay silang kumain at nag-extra rice pa siya. Malakas siyang kumain at walang hilig sa ehersisyo, pero hindi iyon halata sa katawan niya. Para siyang ang kanyang mama. Lagpas 50 anyos na ito pero mukha pa ring 35 anyos ito. Ang kurba ng katawan nito ay pwedeng pumasang centerfold ng isang men's magazine. Ikaw, ano ang opinyon mo? Lakas loob na tanong niya. Hindi pa ba halata? Napalunok siya. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Nakangiting tumabi ito sa kanya. Itinaas nito ang kanyang mukha, pinagmasdan uli siya. Pakiramdam niya, anumang sandali ay maririnig nito ang malakas na kabog ng dibdib niya. Nang magsimulang bumaba ang mukha nito sa kanya, ay naipikit na lang niya ang kanyang mga mata. Alam niyang magtatagpo ang kanilang mga labi at hindi man niya inaasahan na mauwi sila sa ganoon, wala siyang madamang pagtutol. Nagpasyanod siya sa nakatakdang mangyari at parang tama lang talaga sa pakiramdam, napakalambot ng mga labi nito. Parang may naglarong kiliti sa kanyang gulugod sa banayad nitong paghalik sa kanya. Napakatagal na panahon na mula nang may umangkin sa mga labi niya. Iba ang dulot na sensasyon sa kanya ng mga labi ni Sal. Malayong malayo ang hatid na kilig at pakiramdam yon sa naramdaman niya nang si Teodoro ang humahalik sa kanya noon. Iba ang lebel ng kilig at init na nararamdaman niya ngayon. Iba rin ang napupukaw na damdamin nito sa kanya. Parang umiikot ang ulo niya. Mayroong mahinang tinig sa isip niya na nagsasabing mali ang ginagawa niya at makakabuting umalis na siya. Pero hindi magawang kumilos ng kanyang katawan. Ang tanging kayang kumilos ay ang mga labi niya na walang sawa sa pagtugon sa halik nito. Hanggang sa maging mas mainit ang halik nito, tila naghahanap ng kalaro. At nakipaglaro siya. Dumako ang kamay nito sa kanyang balikat, pababa sa kanyang braso. Bigla ay nawala ang lamig na dulot ng aircon na halinhan iyon ng init. Isang pikit lang, tila summer na ang pakiramdam niya. Naglandas sa kanyang lieg ang mga labi nito. Hinayaan niya ito, may nararamdamang pananabik sa kanyang katawan. Sobra na ang tagal. Gusto niyang maalala, gusto niyang maranasan muli. Oo, kasama ang estrangherong ito. Hindi pa siya nakaramdam ng ganito kasighi dati. Marahil ay totoong mas nakakaramdam ng pananabik kapag mali ang ginagawa. Sapagkat alam niyang mali ang kung anumang nangyayari ng mga sandaling iyon, kahit tama iyon sa kanyang pakiramdam. Hinayaan niyang patuloy na maglakbay sa kabuuan niya ang mga labi nito. Ang bawat madaanan ng mga labi nito ay nag-iiwan ng init sa kanyang katawan. Hindi na sila nakaabot pa sa silid. Maingat na inihiga siya nito sa sofa, tinikman ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Diyos ko, ang saya ng pakiramdam. Ang perpekto.
Isang malaking katanungan ni Serena sa sarili kung ganap na ba niyang nalimot ang kanyang moral sa loob lang ng ilang oras. Bahagya lang kasi ang naramdaman niyang pagsisisi nang magising siyang nasa kama ni Sal. Marahil kaya ganoon ang nararamdaman niya ay dahil naroon pa rin ito at mukhang walang balak na umalis. May naramdaman din siyang seguridad. Gayunman, kahit ang isang bahagi ng isip niya ay ibig tuklasin at kilalanin pang mabuti ito, ang isang bahagi naman ay nababahala. Siguradong kapahamakan yata iyon. Paano kung hindi niya magustuhan ang malalaman niya tungkol dito? Baka bigla ay ma-shock at magsisi siya sa nagawa niya. Wala siya sa mood na makaramdam ng ganoon sa ngayon. Marami siyang ibang iniisip. Magandang umaga. Napangiti siya sa nakangiting mukha nito. Ang bango-bango nito. Kahit magdamag na sila sa kama ay amoy bagong paligo pa rin ito. Parang kay sarap isiksik ng kanyang katawan sa katawan nito na siyang ginawa niya. Niyakap siya nito at yumakap din siya rito. Ang bait mo, sabi niya. Hinigpitan pa niya ang pagyakap dito. Masarap sa pakiramdam ang init ng katawan nito. Maya-maya ay hinagka nito ang kanyang noo. Saan tayo pupunta? Natawa siya. Ewan ko sa iyo. Hindi pa ako nakakapasyal dito. Ipasyal mo ako. Saan naman kita ipapasyal, sa Ocean Park pa lang ako nakarating. Doon mo ako ipasyal. Nakangiting tumango siya rito. Hinanap niya ang kanyang mga damit, ngunit hindi niya makita ang mga iyon. Isinuot niya ang pangligong balabal ng hotel at lumabas na ng silid. Nasa mesa ng kainan na ang lalaki, nagbabasa ng isang Ingles na pahayagan. Nasaan ang mga damit ko? Pinalabhan ko kagabi. Sana hindi ka magalit. Parang gusto niya hinihimatay ang puso niya kahit sa munting pagkalinga nito. Kinikilig pa rin siya sa lalaking ito kahit may nangyari na sa kanila. Kaunting aktwasyon lang nito nakakapagpataba na sa puso niya. Lahat sa kanya ang nagpaparamdam sa kanya na siya ay tunay na pinahahalagahan. Kahit ang simpleng pag-order nito ng almusal para sa kanila na kahit paano ay Pinoy ang dating sa kanya kanin, itlog, at ham ay nagbibigay na ng kasiyahan sa puso niya. Ito ang pinakasulit na Filipino breakfast na nakita ko sa menu nila. Imporma nito sa kanya. Malambing ito. Kagabi pa man ay natuklasan na niya iyon. Masuyo ito sa kanya. Ibig niya itong pasalamatan sa pag-iingat nito sa kanya. Matagal-tagal na panahon na rin ang nagdaan na walang lalaki sa buhay niya at sadyang kailangan ng katawan niya ng kaunting pag-iingat at pagsuyo. Salamat, Sal. Umiti lang ito at sinalinan na ng pagkain ang kanyang pinggan. Pagkatapos kumain ay dumating na ang mga damit niya. Naligo siya at nag-ayos, ito man ay ganoon din ang ginawa. Pagkatapos ay naghanda na silang magtungo sa Ocean Park. Parang hindi niya ma-imagine na sumasakay sa ride si Sal, pero mamaya ay malalaman niya kung bagay rito na sumakay sa mga iyon. Nagtaksi sila patungo sa istasyon ng bus. Hindi niya alam kung bakit may kasiyaha sa mukha nito nang papasakay na sila sa bus. Alangan naman na noon lang ito nakasakay sa bus. Baka kagaya niya ay noon lang din ito nakasakay sa bus na mayroong dalawang palapag. Panay ang kuha nito ng larawan nila. Damang-dama niya ang pagiging turista nila. Nang makarating sa parke ay bumili ito ng 2 tickets. Tawa siya ng tawa ng parang bata itong sabik na nagyayang sumakay sa rides. Sinakyan din nito ang mga rides na hindi siya nagkalakas loob na sakyan, kagaya na lang ng roller coaster. Gusto rin daw nitong sumakay sa ride na kung tawagin ay Abyss. Malayang pagbagsak iyon, mahigit 10 palapag ng gusali ang taas. Baka naman umuwi kang wala ng kulay, tudyo niya rito. Tawa lang ang itinugon nito. Parang nabigyang laya ang kabataan na nasa kanyang kalooban. Noong teenager siya ay wala siyang naranasan na katulad niyon. Hindi mahilig sa ganito ang mama niya. Ayaw na ayaw nito nang naaarawan ito maliban na lang kung maglalakad-lakad ito sa beach kasama siya. Magbibilad ito, tatamasahin ang atensyong nakukuha nito sa mga kalalakihan habang siya ay naglalaro ng buhangin. Teenager na siya, pero para pa rin siyang bata kung maglaro sa beach dahil hindi niya napagdaanan ang ganoong phase ng kabataan niya. Nanood sila ng dolphin seal show. Pareho silang naawa sa mga hayop na nagpapalabas. Hindi na nila tinapos iyon. Natuturuan ka nila kung ano ang gagawin mo at inaasahan nilang gagawin mo iyon habang buhay, sabi niya tungkol sa dolphin, na tila may halong galit sa tinig. Aktivista ka ba? Ngumiti siya. Hindi, pero gusto kong maging isa bigla. O baka iniiba mo lang ang topic dahil malapit na tayo sa Abyss. Ang lakas ng tawa nito.
Pumila na ito sa ticket booth ng Abyss. Ayaw sana niyang sumama pero pinilit siya nito. Nasa pila pa lang sila ay natatakot na siya. Paano nagagawang matuwa ang mga taong sakay ng isang upuan, nakalawit ang mga paa sa ere habang nagpi-free fall ng ganoon kataas? Hindi ko kaya ito. Ann Yarito. Huwag kang killjoy. Dahil sa pambubuska nito ay napilitan siyang tumuloy. Magkatabi sila ng pwesto. Nang magsimula ng tumaas ang makinarya, ay ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata. Tanaw na tanaw niya ang ibaba, ang taas-taas na nila. Ang tanging humahawak sa kanya ay ang machine-controlled brace sa torso niya. Gayon na lang ang sigaw niya nang magsimula silang bumulusok pa ibaba. Parang sagad na ang boses niya sa kakasigaw at pagtaas ng sikmura niya, pero patuloy pa rin sa pagbulusok ang sinasakyan nila. Ayoko pang mamatay, sigaw niya. Hiyaw ng hiyaw si Sal. Gusto niya itong tingnan pero tulala siya, sindak, at parang gusto niyang katayin ito sa pagpipilit sa kanyang sumakay roon. 4 na ulit pa iyong tumaas baba, gayon man ay hindi nakasintaas ng una. Pero nasagad na ang sindak niya. Nang matapos iyon ay hinang-hina ang tuhod niya. Walang lakas ang kamay na tinampal niya ang dibdib ni Sal. Inalalayan siya nitong makalabas sa exit at makaupo sa isang bench. Tawa ito ng tawa. Yan ang pinakamaganda, natatawang sabi nito. Parang gustong lumabas ng almusal ko. Naupo agad ito sa tapat niya at hinawakan ang kanyang kamay. Pinasandal siya nito, saka hinagod ang noo niya. Okay ka lang ba? Maputla ka. Wala na akong dugo, Sal. Buwisit ka. Natawa ito ng malakas at sinabing bibili lang daw ito ng mainom. Nang magbalik ito ay may dala ng isang malaking cup ng soft drink. Halos maubos niya ang laman yon bago siya nahimasmasan. Pero ayaw muna niyang maglakad. Mukhang okay lang dito na manatili muna sila roon. Ang saya-saya ko, Serena. Maraming salamat. Nginitian niya ito. Nang makita siyang umiti ng ganun, naisip niya na sulit talaga ang kakaibang ride. Sigurado ka bang magiging ayos ka lang? Oo, sasama ako sa hotel mo. Pangako. Pangako ni Serena kay Sal. Isasama sana niya ito sa hotel niya, pero may importanteng fax message daw itong dumating, ayon sa receptionist ng hotel nang tumawag ito. Kung kailan nasa train na sila ay sa kanya naalala na kailangan niyang magtungo sa hotel dahil baka tumawag na si Mandy. Ano ba ang pumasok sa isip niya na hindi na niya naalala ang kaibigan niya? Iyon ang huling araw niya sa hotel na iyon. Hanggang alas 12 ng tanghali bukas na lang siya bayad doon. Nawala sa isip niyang tatawagan siya ni Mandy. Parang gusto niyang mahiya sa sarili. Nakilala lang niya si Sal, nawala na sa loob niya ang dahilan kung bakit siya naroon. Ni hindi niya naalalang hintayin ang tawag ni Mandy, gayong alam niyang nasa bingit ng peligro ang biyena nito. Naroon siya at nakasakay sa Abyss, kasama ang lalaking nakilala niya nang nagdaang gabi lang. Nang magtanong siya sa reception, nalaman niyang mayroon niyang tumawag sa kanya na nag-iwan ng numero kung saan niya ito maaaring tawagan. Nang magtungo siya sa kanyang silid ay tinawagan agad niya ang kaibigan niya. Masama ang balita, pumanaw na ang biyena nito. Hindi ito makaalis doon, kailangan ito ng nagdadalamhating asawa nito. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako rito, Irene. Baka hindi ako makaalis agad dito. Pinapalitan ko na ang tickets mo. Walang available flight bukas, pero sa isang araw ay mayroon, alas 7 ng umaga ang flight. Kapag nakabalik ako, kapag maayos na ang lahat, babalik ka sa Hong Kong. Saka kita ipapasyal. Sana maintindihan mo. Marami kasing naiwan ang biyenan ko na kailangan naming ayusing mag-asawa. Ang biyenan kong babae, tulala lang, mataas ang presyon at okay lang, Mandy. Ano ka ba? Okay lang ako. Nahihiya ako sa iyo. Ano ka ba? Ako nga ang nahihiya sa iyo. Kahit papaano, bayad na ang hotel mo. May deposit pa ako sa hotel. Kunin mo na lang. Magpapadala ako ng cash sa iyo. Okay lang ako, Mandy. Meron pa ako. Huwag mo akong alalahanin. Mayroon pa talaga siyang pera. Nahihiya na siya rito. Hindi na siya dapat iniintindi nito ganoong marami na itong inaasikaso. Sigurado ka? Oo naman. Kilala mo ako. Pasensya talaga, ha? Sapakin kita riyan. Sige na. Ingat ha. Balitaan mo ako. Oo, sige, in-email ko na sa iyo ang link ng ticket mo.
Ikaw na ang bahalang magpa-print. May printing service naman ang hotel. Okay. Okay, ako na ang bahala. Nagpaalam ito at tinapos na rin ang tawag. Bumaba siya sa reception at ipinaprint na nga ang kanyang itinerary na siyang ipapakita niya sa airport. Alas 7 ng umaga sa isang araw ang flight niya. Alas 5 ng madaling araw, kailangan na nasa airport na siya. Hindi niya naiwasang malungkot. Hanggang sa isang araw na lang pala siya at umagang-umaga pa siya aalis. Kailangan niyang malaman ang mga detalye tungkol kay Sal. Hindi dapat matapos sa Hong Kong ang ugnayan nila. Magkikita pa sila sa Pilipinas. Mamaya ay magpaplano sila. Sumakay na siya ng taxi at nagpahatid sa hotel ng lalaki. Nagtuloy siya sa suite nito. Pinatuloy agad siya nito. May kausap ito sa telepono. Umiti ito ng bahagya sa kanya, saka iminuwestra ang hapagkainan. Mayroon ng pagkain doon. Nagtuloy ito sa isang silid. Nakabukas ang pinto kaya nakita niyang nasa harap ito ng laptop nito habang patuloy pa rin sa pakikipag-usap sa telepono. Mukhang mahalaga ang ginagawa nito, mukhang hindi makakapaghintay. Naghain na siya, inalis ang takip ng mga pagkain. Sa totoo lang ay kinakabahan siya. Paano nga ba ang magandang intro sa mga itatanong niya rito? Nahihiya siyang tanungin ito kung ano ang plano nito sa kanilang dalawa nang nagdaang araw lang sila nagkakilala. Ano pa ba ang hinihintay mo? May nangyari na sa inyo. Mahirap tanggapin ang posibilidad na maaaring walang ibig sabihin para dito ang naganap sa kanila. Kung mayroon man itong atraksyon sa kanya na marahil ay mayroon talaga, baka iyon ang klase ng atraksyon na hindi ganoon kalalim para magkaroon kaagad ito ng plano para sa kanilang dalawa. Pero hindi niya malalaman ang sagot hanggat hindi siya nagtatanong. Hindi niya maaaring palampasin ang araw na iyon nang hindi man lang nalalaman kung ano na ang mangyayari sa kanilang dalawa sa pagbabalik niya sa Pilipinas. Sana ay nasa magandang mood ito kapag kinausap na niya ito. Muli siyang sumilik sa pinto. Nakita niyang kunot na ang noo ni Sal. Mukhang galit ito sa sinumang kausap nito. Mukhang hindi maganda ang tiyempo ng sasabihin niya. Bahala na. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumabas na rin ito, bahagyang umiti sa kanya, kahit pa hindi umabot sa mga mata nito ang ngiting iyon. May problema ba? Tanong niya. Medyo wala yon. Hinagkan siya nito sa pisngi. Kakatwa ngunit kung umakto sila ay parang matagal na silang may relasyon. Ano ang nangyari sa hotel mo? Wala naman. Kain na tayo. Marahil ay mamaya na lang niya babanggitin dito ang tungkol sa plano. Palalamigin muna niya ng kaunti ang ulo nito. Tahimik ito habang kumakain sila. Nagtungo sila sa sala. Binuksan nito ang telebisyon. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na binuksan nito ang telebisyon. Nang nagdaang gabi at kaninang umaga ay parang mas masarap na mag-usap sila. Marahil ay laman pa rin ang isip nito kung anuman ang sinabi ng kausap nito sa telepono. Maya-maya ay inakbayan siya nito at hinagkan sa pisngi. Pasensya na kung nakakainip ako ngayong gabi. Sobra ka naman. Hindi ah. Halikan mo ako. Ha? Ano? Narinig mo ako. Ano ka ba? Bahagyan niya itong iningusan. Sabihin pang may nangyari na sa kanila ay hindi pa rin siya komportable. Parang nahihiya siya. Tumawa ito ng malakas at hinaplos nito ang kanyang pisngi. Ang ganda mo kapag namumula ka ng ganun. Hindi na madalas makita iyon sa mga babae ngayon. Nakangiti siyang nilapitan niya ito. Parang pilit niyang hinagkan ang kanyang mga labi. Naubos ang kanyang ngiti. Napukaw ng lalaking ito ang kanyang pagnanasa sa isang simpleng halik lang. Uminit ang kanilang palitan ng halik. Gustong-gusto niyang mahalikan siya ng buong puso. Tatanungin niya siya mamaya tungkol sa kanilang dalawa. Pero ngayon, kailangang mapawi muna ang kanilang uhaw. Pinangko siya nito patungo sa silid at doon ay binigyang laya nila ang hiling ng kanilang mga katawan. Eksperto siya sa larangang iyon. Hindi pa niya naranasan ang ganitong kasiyahan noon. Marahil isa iyon sa mga dahilan kung bakit naramdaman niyang iba siya sa kanya. Sa kanya, hindi lang pagmamahal at paghanga ang nadama niya, kundi pati na rin ang matinding pagnanasa. Malaki ang bahagi nito. Nilalasap niya ang tamis ng mga sandaling iyon pagkatapos. Pagkalipas ng ilang sandali, sa tingin niya ay iyon na ang tamang oras para magtanong siya. Humugot siya ng malalim na hininga. Sal. Hinagkan nito ang ulo niya.
O, ang tamis naman ng ginawa niya. Uuwi na ako sa loob ng isang araw. Totoo ba? Tumango siya. Magkikita pa ba tayo sa Pilipinas? Ano sa palagay mo? Napatingin siya rito. Hindi niya inaasahan ang tugon nito. Bigla siyang napaingos nang makitang nakangisi ito, halatang nanunudyo. Agad niya itong niyakap. Nakuha na niya ang sagot. Magtatanong pa sana siya nang muli nitong sakupin ang kanyang mga labi. Muli silang nagmahalan. Pagkatapos noon, sobrang pagod na siya para makipag-usap. Nakatulog siya sa mga bisig nito. Nang magising siya ay maliwanag na sa paligid. Wala na siyang katabi. May naririnig siyang ingay mula sa labas ng silid. Nagbihis agad siya at lumabas. Nasorpresa siya nang makitang hindi si Sal ang tao roon kundi tauhan ng hotel. Saan si Sal? Tanong niya sa tauhan. Pasensya na, wala English, sagot ng taga-housekeeping. Bakit nandito ka? Wala English. Napabuga siya. Iyon ang mahirap sa lugar na iyon, bihira ang marunong mag-English. Hinanap niya si Sal sa suite, pero wala na ito. Nagbalik siya sa silid at binuksan ang aparador. Wala na iyong laman na bagahe. Wala na rin ang laptop ng lalaki. Tumawag agad siya sa front desk. Ang sabi ng nakausap niya ay wala naman daw ibinilin si Sal na kahit ano. Kinabahan siya pero naghintay pa rin siya sa silid. Maya-maya ay may narinig siyang kung anong ingay sa labas. May pumasok na babae roon, naka-uniforme rin ng housekeeping. Tila pinapagalitan nito ang babae na naunang pumasok sa silid. Paumanhin po, anya sa babaeng bagong dating. Paumanhin, anitong tumango at isinama na palabas ang naunang babae. Lalo na siyang nalito. Sandali lang. Habol niya sa mga ito. May nakita ba siyang karatula sa labas ng pinto? Bakit siya pumasok? Naglilinis kami. Gusto niyang mapikon. Kinuha niya ang do not disturb sign na nasa loob ng seradura. Nakita ba niya ito sa labas kanina? Nasa labas kami para maglinis, anang babae. Bagaman hindi tuwirang sagot iyon ay inisip na lang niya na malamang na hindi nga nakasabit iyon sa labas kaya naglinis doon sa loob ng kwarto. Hindi lang niya matanggap na nagpalinis si Sal habang naroon siya at umalis na lang ito. Nang magbalik siya sa silid ay saka lang niya napansin ang origami na bulaklak nasa unan nito natakpan ng kumot. Binuksan niya iyon, umaasang may iniwan itong note sa kanya pero blanko iyon. Wala itong iniwan na kahit ano maliban sa origami. Hindi niya gustong tanggapin ang ibig ipakahulugan ng nangyari, pero naroon ang malinaw na sagot, umalis na ito at iniwan siya. Marahil nang nagdaang gabi ay nahulaan nito ang mga nasa isip niya at natakot ito. Dahil wala itong plano na kahit ano para sa kanilang dalawa. Iyon marahil ang rason kaya hindi nila nagawang pag-usapan ng mabuti iyon. Inayos na niya ng sarili. Nagtungo siya sa front desk at itinanong doon kung hanggang kailan naka-check-in doon si Sal. Hanggang sa araw lang palang iyon ito bayad, gayon man ay hindi ito nag-check out. Wala ni anumang iniwan ito para sa kanya. Ayaw sabihin sa kanya nang nakausap niya ang mga impormasyon tungkol sa lalaki. Confidential daw iyon. Hindi rin niya gusto ang tabas ng mukha ng nasa front desk. Mukhang Pinay ito. Pilipina ka ba? Tanong niya rito. Pinay ako. Itinatanong ko lang kung ano ang buong pangalan ng kaibigan ko. Confidential iyon. At kung kaibigan mo siya, dapat alam mo, mataray na sagot nito. Hindi siya makapaniwala sa asal nito. Parang mas masarap pang kausap ang mga kasamahan nito sa trabaho na Chinese kaysa rito. Hindi na siya nagpilit, gayon man ay umasa siya na babalik pa si Sal dahil hindi pa ito naka-check out. Naghintay siya sa lobby. Para siyang baliw na nakaupo lang doon hanggang sa lapitan siya ng Pinay sa front desk. Bawal ang paglalagi dito ng walang dahilan. May hinihintay ako. Hindi pwedeng maghintay rito ang mga tulad mo. Humanap ka ng beer house. Nagpanting ang mga taingan niya sa sinabi ng babae. Ano ba ng problema mo? Magkababayan tayo tapos ginaganyan mo ako. Ikaw at ang mga tulad mo ang nagpapasama ng image naming mga matitinong Pinoy rito. Nagbabalang ng pamasahe sa eroplano, umabot na kayo rito. Umalis ka na bago kita ipapulis. Noon niya lubusang naunawaan ang sinasabi ng babae. Napagkamalan siya nitong prostitute. Minsan ay napag-usapan na nila ni Mandy ang tungkol sa ilang kababayang Pilipino nila na dumadayo sa ibang bansa para magbenta ng aliw. Isa raw iyong malaking sindikato.
Pero ang kapal ng mukha ng babaeng ito para pag-isipan siyang prostitute. Gayunman, kahit marahil depensahan niya ang sarili at sabihin ditong hindi siya katulad ng iniisip nito ay mukhang hindi niya ito makukumbinsi. Ang huli niyang kailangan ngayon ay ang maaresto. Umalis na siya. Alam niya ang numero ng hotel. Tatawag na lang uli siya mamaya. Umuwi na siya at nag-empake ng mga gamit. Mamayang madaling araw na ang kanyang alis. Gusto niyang umiyak pero walang luhang lumalabas sa mga mata niya. Pagkalipas ng 2 oras ay tumawag siya sa hotel at itinanong si Sal. Wala pa rin ang lalaki. Pagkalipas ng 1 pang oras ay nag-iba siya ng taktika. Nagpakonekta siya sa suite nito. Ibang tao na ang nakasagot. May iba ng occupant ang kwarto. Maliwanag na wala na si Sal. Kaswal na sex lang naman ang namagitan sa kanila. May naramdaman siyang kirot sa dibdib niya. Hindi niya matukoy kung iyon ay dahil wala na ito o dahil umasa siyang hindi sa ganoon magtatapos ang lahat sa kanila. Nagkamali siya ng akala rito. Wala man lang siyang lakas ng loob na aminin sa kanya na wala na siyang balak sa kanilang dalawa. Naiintindihan naman sana siya kung naging totoo lang siya. Hindi na siya nakatulog pa. 2:00 pa lang ng madaling araw ay nag-check out na siya sa hotel at nagpahatid sa taxi sa paliparan. Nagpaalam na siya sa Hong Kong at kay Sal. Bakit ba hindi mawala-wala ang sakit na nararamdaman niya? Bakit hindi na lang siya maging sport? Lintik yan. Nagsimulang pumatak ang mga luha niya. Nagagalit siya sa sarili dahil iniiyakan niya ang isang lalaking wala palang totoong interes sa kanya at ginamit lang siya. Ginamit? Hindi ba ginusto mo rin ang nangyari sa inyo? Wala naman siyang sinabi o ipinangako na kahit ano sa iyo, ni hindi nga niya sinagot ng diretsyo ang tanong mo kung magkikita pa kayo sa Pilipinas. Dapat na halata mo na. Masyado mong pinalaki ang nangyari sa inyo. Kaya nang malaman mong walang malalim na kahulugan sa kanya iyon, nasaktan ka. Ang tanga-tanga mo. Bakit nga ba pinangulilaan niya ito gayong 2 araw lang niya itong nakasama? Bakit gusto pa niyang makita uli ito at itanong kung bakit ni hindi man lang ito nagpaalam sa kanya gayong alam naman na niya ang dahilan? Sa kabila niyon, hindi niya maiwasang umiyak ng umiyak hanggang sa makasakay na siya ng eroplano. Nagtaksi siya pa uwi sa bahay niya. Mas ramdam ko na ngayon ang kawalan. Umakyat siya sa silid niya at doon ay muli siyang nag-iiyak hanggang sa makatulugan na niya iyon. Nang magising siya, lalo siyang nanlumo ng maalalang hindi niya alam ang buong pangalan ni Sal. Palayaw para sa anong pangalan ang Sal? Salvador. Taga Quezon City raw ito. Parang gusto niyang itaob ang Quezon City, makita lang ito. Hindi niya alam kung makikita pa niya ito. Madalas na naglalagi ito sa iba't ibang bansa. Pang-ilan kaya siya sa mga babaeng na isama na nito sa kwarto nito? Masakit isipin na hindi siya ang nag-iisang babae na nadala nito sa kwarto nito, patunay na hindi espesyal para dito ang namagitan sa kanila. Kalokohan iyon. Hindi niya ito gaanong kilala at ilang araw lang silang nagkasama. Marahil ay ibang-iba ang totoong Sal sa ipinakilala nitong Sal sa kanya. Isa lang ang natitiyak niya sa lahat ng iyon, ang 2 araw na nakasama niya ito ang siyang pinakamasayang 2 araw sa buhay niya, kahit sa ganoon lang nauwi ang lahat. At ang tanging alaalang naiwan sa kanya ay isang pirasong papel na itinuping bulaklak. Nasa ganoon siyang predicament nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Hindi pa siya natuwa ng ganoon sa tawag nito, lalo na at alam niyang mayroon silang tampuhan. Gusto niyang makarinig ng pamilyar na tinig ng isang taong alam niyang hindi basta-basta siya tatalikuran nang wala man lang kahit anong paliwanag. Mama, umalis ka na at hindi mo pa sinabi sa akin. Nasanay na siya sa maling grammar nito. Inignora na lang niya iyon. Mama, pwede ka bang pumunta rito? May problema ba? Nagkaroon agad ng tono ng pag-aalala ang tinig nito. Pumunta ka na lang dito. Okay, baby, anak. Wala pang kalahating oras ay naroon na ito. Kahit alam niyang ulanin siya nito ng tanong, ay niyakap niya ito ng mahigpit at umiyak siya sa balikat nito. Hinagod nito ang kanyang likod na tila kinakalma siya. Nang magsimula itong magtanong, ay sinabi niyang hayaan na lang muna siya nito. Anak, kailangan mo nang magka-date. Mama, naman pakiusap. Kung mag-aasawa ako, gusto kong mahal ko at mahal ako. Hindi ba mas magiging masaya ako kapag ganoon? Pinakatitigan siya nito at kapagwan ay tumango na tila naunawaan siya nito. Mula noon ay hindi na siya inireto nito sa kung sino-sinong lalaki. Masaya siya.
Palagi pa rin niyang naiisip si Sal sa loob ng ilang linggo. Hanggang sa isang araw ay natanggap din niya ang katotohanan na hindi na niya ito kailanman makikita pa. Mag-ingat ka, Serena. Ipinikit niya ang mga mata at hinayaang dumampi ang mga labi ni Miguel sa kanyang mga labi. Kagaya ng parating nangyayari tuwing hahalikan siya nito, walang naging epekto iyon sa kanya. Pero kagaya rin ng dati, hindi niya iyon ipinahalata rito. Hindi rin niya masyadong pinagtutuunan ng pansin ang tungkol doon. Inilagay na niya sa isip noon pa man na kaya wala siyang madamang matinding pagnanasa sa kanyang nobyo ay dahil parati siyang pagod. Sa nakalipas na isang taon ay wala siyang ginawa kundi ang alagaan ang kanyang mama. Hanggang ngayon ay pilit pa ring nilalabanan nito ang kidney disease nito. Halos hindi siya makapaniwala na sa loob lang ng isang taon ay nag-iba na ang katawan nito. Madalas siyang namamaga. Epekto iyon ng dialysis. Kailangan ito ng kidney donor kung hindi ay matagal pa itong magda-dialysis. Sa totoo lang, parang hindi na kaya ng katawan nito na patuloy na sumailalim sa dialysis. Hindi na rin kaya ng emosyon nito. Wala na itong ginawa kundi umiyak. Lagi nitong sinasabi na hayaan na lang daw niya itong mamatay. Nahihirapan na raw ito. Nagpapakita siya ng katatagan dito, pero kapag nag-iisa na lang siya ay iyak siya ng iyak dahil sa awa rito. Alam niyang hindi mataas ang antas ng pagtitiis sa sakit nito. Sinabi niya ritong siya na lang ang magdodonate ng kidney rito, pero ayaw nito. Kapag daw ginawa niya iyon ay iinom ito ng maraming volume at mawawalan din ng silbi ang kidney niya na ibibigay rito. Huwag daw niyang sayangin ang kidney niya rito. Kahit anong pilit niya na ibigay rito ang kidney niya ay ayaw nito. Ngayon higit kailanman, damang-dama niya kung gaano siya kamahal nito. Kung 5 taon lang daw ang idadagdag ng kidney niya sa buhay nito ay hindi na raw bale. Mas mahabang panahon daw ang kailangan niya at mahihirapan na siya kung iisa ang kidney niya. Napakahirap maghanap ng magkatugma ng kidney nito. Minsan ay natukso siyang maghanap sa black market. Pero kahit doon ay mahirap ding makakita ng magkatugma na kidney rito. Nagtanong na siya tungkol doon. Istrikto na ngayon ang mga ospital, bukod pa sa hindi na ganoon kadami ang nagbebenta ng bato. Marami na ang natuto ng leksyon. May 2 taon na ang nakararaan mula nang magkanda loko-loko ang kabuhayan ng kanyang mama. Kaya pala pilit siyang inirereto nito noon sa isang kakilala nito. Naisip nitong ang kakilala nito ang solusyon sa problemang pinansyal nito. Inamin nito sa kanya ang lahat. Na-realize din daw nitong hindi siya nito dapat gamitin sa ganoong bagay. Sinimulan ko ito. Hindi dahil talunan na ako, gagamitin ko na ang taong pinakamahalaga sa buhay ko, at ikaw iyon, anak. Pasensya ka na sa akin kung naisip kong pwede kitang gamitin para muli akong makaahon. Sumubok daw itong maghanap ng ika-5 asawa. Pero mahirap iyong gawin lalo na at hindi maibaba ang annulment nito sa ika-4 nitong asawa. Nasa proseso na pala iyon nang magtungo siya sa Hong Kong. Hindi lang nito sinabi sa kanya. Inipit kasi ito ng ika-4 nitong asawa, ang abogadong tumulong sa kanya noon nang sampahan siya ng kaso ng mga kaanak ni Teodoro. Dahil doon, isinumpa nito ang lahat ng mga abogado sa mundo. Mautak ang abogado. Hindi pala totoong nabaliw ito sa kanyang mama. Iyon lang ang pinalabas nito. Lumabas na napasok din sa gulo ang mismong abogado. Isang Ponzi scheme ang napasok nito. Nakapagtataka para sa kanya na naloko ito sapagkat abogado nga ito. Marahil dahil na rin isang sikat na tao ang nakabiktima rito, isang haligi ng industriya. Nawala ang lahat ng ipon niya sa buhay dahil doon. Ang kanyang mama ang naisip nitong gawing solusyon. Nagawa nitong makamkam ang lahat ng kayamanan ng kanyang mama. Mayaman na naman siya. Palibhasa ay walang muwang sa mga kalakaran sa negosyo ang kanyang mama, nagawa itong manipulahin ng asawa nitong abogado. Masyado kasing nagtiwala ito. Malinis ang pagkakatrabaho ng ika-4 nitong asawa para malimas ang kayamanan nito. Walang itinira ang asawa nito kundi 5 milyong piso. Sa nakalipas na 2 taon, unti-unting naubos ang 5 milyon dahil sa pagpapagamot niya sa kanyang mama. Sa mga sandaling iyon ay 6 na buwan nang ubos ang perang iyon. Pero patuloy na umaandar ang gastusin, humahaba ang listahan ng mga utang niya. Sa ngayon ay may magandang posisyon siya sa isang call center. Nasa market na ang bahay nila ni Teodoro. Mas mahalaga ang buhay ng kanyang mama kaysa sa bahay na iyon. Mauunawaan naman siguro siya ni Teodoro.
Kailangan na niyang maibenta ang bahay, nang sa gayon ay makabayad siya sa mga utang niya at patuloy na masustentuhan ang pangangailangan at gamot ng kanyang mama. Nakilala niya si Miguel may 1 taon na ang nakararaan. Isa siyang negosyante. Aminado siyang nakita niya ito bilang solusyon sa problema nilang mag-ina. Sa katunayan, kung wala si Miguel ay malamang na mas malaki pa ang naging problema nila ng mama niya. Malaking tulong ito para maaprubahan ang loans niya. Ito ang gwarantor niya. Gusto nitong ito na mismo ang magpahiram sa kanya ng pera, pero nahihiya siya rito. Isa siyang napakayamang lalaki. Naipakilala na niya ito sa kanyang mama. Taliwas sa mga sinasabi nito noon, huwag daw siyang magpapakasal sa isang lalaki para sa salapi. Ngayon daw nito natanto ang naging mga pagkakamali nito. Ayon pa rito, ngayong nasa bingit ito ng kamatayan, natanto nito kung gaano ito kababaw noon. Wala raw palang halaga ang mga bagay na dati ay ninanais nitong makamit katulad ng kasikatan, yaman at respeto at pagkilala ng mga A-listers at jet-setters. Ang mas mahalaga raw pala sa buhay ng tao ay ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Naging makata na ito buhat ng magkasakit ito. Kapag ganoon ang tono nito ay lalo siyang nanghihina. Para kasing tinatanggap na nitong mawawala na ito. Minsan, pakiramdam niya ay siya na lang ang dahilan kaya napipilitan itong pumayag na magpa-dialysis. Napakahirap ng sitwasyon niya, bugbog ang isip, emosyon at katawan niya. Pagkagaling sa trabaho, diretso siya sa bahay, kung minsan ay sa ospital. Ilang oras niyang aalagaan ang kanyang mama. Pagkatapos niyon, ilang oras lang at muli na naman siyang papasok sa call center. Kahit may sarili itong tagapag-alaga na isang profesional na nurse, hindi niya matiis na hindi ito personal na alagaan, kahit paminsan ay pagod na siya. Halos araw-araw ay 5 oras lang ang tulog niya. Bumabawi na lang siya ng tulog kapag break sa office, at sa 2 araw na day off niya. Kung may mabuti mang idinulot ang kinasusuungan nilang problema, iyon ay ang pagkalimot niya kay Sal, kahit panandalian lang. Kumpara sa personal na dalahin niya sa puso niya, mas mabigat ang problemang pinansyal niya at ang kalagayan ng kanyang mama. Nakalimutan na niya si Sal, yan ang sabi niya sa sarili niya. Ang kanyang mama naman ay natutong maunawaan kung ano ang mga bagay na higit na mahalaga sa buhay. Palagi siyang nagbabasa ng Biblia. Marahil kung kaya lang ng katawan nito ay nagtungo na ito sa simbahan. Malaki ang pasasalamat niya kay Miguel dahil sa pagiging maunawain nito. Ito rin ang nahihingahan niya ng mga problema niya. Para niyang best friend ito, karamay niya sa kanyang mga problema. Minsan ay naitanong niya sa sarili kung bakit ganoon na lang ang debosyon nito sa kanya, gayong kung tutuusin ay wala itong napapala sa kanya. 6 na buwan na ang relasyon nila pero mas madalas na sa ospital o sa bahay nila lang sila nagde-date. Naunawaan nitong mas gusto niyang ilaan ang bakanting oras niya sa kanyang ina. Ni minsan ay hindi ito nagreklamo, bagaman minsan na itong humiling sa kanya minsang-minsan lang, na sana ay pumayag siyang ipakilala siya nito sa mga magulang nito. Pinagbigyan niya ito. Nakakataba ng puso ang mainit na pagtanggap sa kanya ng mga magulang nito, magandang senyales para sa kanya ang ginawa ni Miguel na pagpapakilala sa kanya sa mga partidos nito. Ibig sabihin lang yon ay seryoso talaga ito sa kanya. Nitong huling 2 linggo ay nagbibigay na ito ng pahiwatig na parang magpo-propose na ito. Inaamin niyang bahagyan niyang pinagtatakhan iyon dahil hindi pa naman ganoon katagal ang kanilang relasyon. Minsan na rin niyang naisip na parang may mali sa relasyon nila. Hindi rin niya maiwasang questionin ang pagkalalaki nito. Halik pa lang ang hinihingi nito sa kanya, bihirang-bihira pa. Pagkatapos, bigla na lang na parang gusto na nitong mag-propose. Sa isang banda, wala siyang pakialam kung anuman ang totoong pakay nito sa kanya. Mas importante at malinaw sa isip niya na kailangan nilang mag-ina ang tulong nito gaano man kapangit iyon sa tingin ng iba. Higit na mahalaga sa kanya ang buhay ng mama niya kaysa sa ano paman. Hindi niya gustong magbakasakali sa pinansyal na tulong na maaaring maibigay ng bahay nila ni Teodoro kapag naibenta na iyon. Hindi niya alam kung kailan dadalhin sa ospital ang mama niya o kung gaano ito katagal mananatili roon. Mag-ingat ka rin, Miguel. Sigurado ka bang ayaw mong sumama ako sa'yo? Tanong niya sa nobyo. Uwi ito sa probinsya. Pumanaw ang lola nito na pinsan ng lolo nito. Mas paborito raw nito ang lola nitong iyon kaysa sa direktang lola nito. Hindi na niya nakilala pa ang matanda. Oo, mas kailangan ka ni mama, anito. Mama na rin ang tawag nito sa kanyang ina. Ayos ka lang ba? Oo, heto.
Inilagay nito sa kanyang kamay ang isang sobre. Miguel, hindi na. Sige na. Alam kong kailangan mo iyan. Hindi na siya nagpakipot pa. Sa sitwasyon nila ay hindi na uso ang pagpapakipot. Kailangan talaga niya ng pera. Pantawid pansamantala habang hindi pa naibibenta ang bahay niya. Salamat. Hinalikan niya ito sa pisngi. Pinisil nito ang kamay niya at umalis na rin. Pumasok na siya sa bahay. Nasa sala ang kanyang mama. Hindi maganda ang kulay nito. Kinabahan kaagad siya. Mama, kumusta ang pakiramdam ninyo? Okay naman. Kailangan ko kayong dalhin sa ospital. Galing na ako roon noong isang araw. Anak, pagpahingahin mo naman sa gamot ang katawan ko. Pero hindi niya ito pinakinggan. Hindi niya hihintaing maunahan sila ng sakit nito. Inutusan niya ang nurse na ihanda na ang gamit nito. Hindi pa nagtagal ay patungo na sila sa ospital. Nagdasal siya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sabihin mong oo, tumango si Serena kay Miguel. Isinuot nito sa kanya ang singsing. Nagpropose na nga ito at hindi na siya tumanggi pa. Hindi romantiko ang pagpopropose nito. Niyaya lang siya nitong mag-dinner at sinabing handa na itong lumagay sa tahimik. Masayang masaya ako. Nakangiting sabi nito. Guni-guni lang ba niya o talagang hindi niya makita sa mga mata nito ang kaligayahan sa sinabi nito? O baka tensyonado lang siya, kaya wala siyang kakayahang mag-analisa at mag-isip ng husto ng mga sandaling iyon. Kalalabas pa lang ng kanyang mama sa ospital noong isang araw. 2 linggo itong nanatili roon. Ikalawang pagkakataon na iyon na na-admit ito sa ospital sa loob lang ng kulang-kulang 2 buwan. Ayon sa doktor, kailangan na raw talagang maisailalim sa kidney transplant ang kanyang ina. Sa ngayon, mas madalas na dialysis ang kailangan nito. Nasabi ko na sa pamilya ko ang tungkol dito. Matutuwa silang makita ka. Pwede na ba tayong umalis? Oo, pwede na tayo umalis. Nagtungo sila sa bahay ng mga ito. Ganoon na lang ang pagkasorpresa niya nang makitang isa palang malaking handaan ang naghihintay sa kanila. Maraming ipinakilalang tao sa kanya ang mga magulang nito. Kahit sa isang manunulat sa isang sikat na magazine ay ipinakilala siya ng mga ito. Mukhang hindi rin inaasahan ni Miguel ang ganoong sorpresa. Sinabi nito sa kanyang hindi nito alam na marami palang imbitado roon, inaasahan daw nitong ang pamilya lang nito ang naroon. Gayunman ay sinabi nito sa kanyang mag-enjoy lang siya. Nag-enjoy naman siya. Mahirap na hindi matuwa sa ipinapakita sa kanya ng mga kaanak nito. Nang mapagsolo sila ng ina nito ay ibinigay sa kanya ng matanda ang isang bracelet. Pamanang pamilya daw iyon. Ayaw sana niyang tanggapin iyon pero gaya ng sabi ng matanda, bahagi na raw siya ng pamilya. Ngayon, may malaking pabor akong hihingin sa'yo, anak. Ano po yon, tita? Pakiusap, tawagin mo na lang akong mama. Ano pong pabor, mama? Alam mo naman, 2 buwan na ang nakalipas mula nang pumanaw ang lola ni Miguel. Iniwan niya sa kanyang paboritong apo ang isang lupa sa probinsya. Iniwan niya ito kay Miguel at sa isa pang partido. Ang sabi ko kay Miguel, ipaubaya na lang sa ibang tao ang pag-aasikaso roon pero ayaw niya. Naiintindihan ko siya. Alam niyang mahalaga sa lola niya iyon. Panay ang tango niya. Nabanggit na sa kanya ni Miguel na may iniwan daw na malaking property rito ang lola nito at aasikasuhin nito iyon. 2 raw ang nagmanan yon. Inisip niyang ito at ang isa nitong pinsan iyon. Gusto kong sumama ka sa kanya. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Hindi niya alam kung paano niya ito tatanggihan. Kabibigay pa lang nito sa kanya ng isang pamanang pamilya, pero madidisappoint na agad ito sa kanya. Hindi niya magagawang iwan ang kanyang mama. Naiintindihan ko na may sakit ang nanay mo, pero aabutin lang ito ng 1 buwan, siguro 2. Pwede akong mag-ayos ng dagdag na mga nurse at doktor na bibisita sa kanya araw-araw. Magpapadala rin ako ng 2 driver at 2 sasakyan. Sa ganitong paraan, may tulong siya buong araw, 24 na oras. Ano sa palagay mo? Anito na tila nahulaan ang pag-aalinlangan niya. Alanganin siyang umiti sa matanda. Masyado pong matagal ang 2 buwan. Sa kalagayan po ni Mama, nagsimula na akong maghanap ng mga donor, anak. At sa palagay ko, nakakita na ako ng isa. Napanganga siya. Totoo ba ang narinig niya? Biglang sumasal ang kanyang dibdib. Paano po kayo? May mga koneksyon ako.
Alam kong sa edad ng mama mo, hindi siya priority. Kaya nagtanong-tanong ako. May ilang kakilala ako sa medical industry. Nakahanap ako ng 2 donor actually. Yung isa ay brain dead. Hindi na kasi kaya ng pamilya niyang bayaran yung hospital bills. Kaya inalok ko na ako na magbayad. Kailangan lang nating maghintay para doon. Yung isa naman ay nangangailangan. Napatango siya. Nakakakonsensya man pero hindi na niya masyadong iniisip iyon. Mas hindi niya makakaya kung hindi niya tutulungan ang kanyang mama dahil inalala niya ang kapakanan ng ibang tao. Magkano po ang hinihingi niya? 1 milyon. Napasinghap siya. Sa pagkakaalam niya ay 200 hanggang 300,000 ang presyo sa black market. Pero kahit marahil 1 milyon pa ang halaga niyon ay maliit na halaga pa rin iyon kung tutuusin. Binibigyan ko siya ng 3, kasama na ang magandang negosyo na magpapastay sa kanya sa bahay para maalagaan ang kanyang kalusugan at pamilya. Siyempre, naiintindihan mo naman na kailangan pang magsagawa ng mga pagsusuri. Lumuluha na siya, panay na lang ang pagtango. Malaking biyaya iyon mula sa Diyos. Malaking bagay iyon para sa kanya kahit 5 o higit pang taon ang maidagdag sa buhay ng kanyang ina. Nag-research na siya tungkol doon. Maraming transplant survivors ang umabot ng mahigit 5 taon. Tanging Diyos lang ang nakakaalam kung hanggang kailan tatagal ang buhay ng isang transplant survivor. Salamat! Maraming salamat! Ayoko sanang magmukhang nang babantang ako, anak. Matutuloy pa rin ang tulong ko kahit hindi ka sumama kay Miguel sa Davao, pero sana pagbigyan mo ako. Kita mo naman, nag-aalala ako. Bakit? Dahil yung isa pang partido ay ex-girlfriend ni Miguel. At nagdulot na siya ng problema kay Miguel dati. Ayokong makita na mapasama si Miguel dahil sa kanya ulit. Natigilan siya. Isang malaking revelasyon iyon sa kanya. Ni hindi nila napag-usapan ni Miguel ang kanilang mga ex. Alam nitong isa siyang balo, ngunit wala silang napag-uusapan na tungkol sa nakaraang relasyon nito. Ano ang nangyari sa dalawa? May posibilidad bang maagaw nito si Miguel sa kanya? Huwag mo akong intindihin ng mali, mahal ka ni Miguel. Ang pinag-uusapan ko ay yung problema na maaaring idulot ng babaeng ito kay Miguel. Mapanlin lang siya. Lahat kami ay ayaw sa kanya. Pero paborito siya ng lola ni Miguel. Ang mahabag-habag na matandang babae ay hindi nakita kung sino talaga siya. Kita mo, anak, nung una naming nakilala siya, akala namin perfect siya para kay Miguel. Salamat na lang sa impormasyong nalaman namin, hindi pala siya santa. Hayaan mo si Miguel na ang magsabi ng iba pa. Ano sa tingin mo? Hindi na siya nagdalawang isip pa. Pumayag siya. Kung ang 2 buwang pagbabantay kay Miguel ang kailangan niya upang humaba ang buhay ng kanyang ina ay walang problema sa kanya. Saka na niya iintindihin ang guilt na nararamdaman niya dahil gagawin niya ang nais ng matanda, hindi dahil mahal niya si Miguel, kundi dahil kailangan niya ito para gumaling ang kanyang ina. Salamat, anak. Hindi mama, ako ang dapat magpasalamat. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pang pumunta doon, Candice. Naiirita na si Salvatore sa kanyang kasintahan. Nanalo ang kanyang lola. Ikinakasal siya sa babaeng pinili nito. Buong pamilya nila ay nakasuporta sa desisyong iyon. At na-realize niyang mahalaga pala talaga sa kanya ang obligasyon niya sa pamilya. Isa pa, hindi na siya maaaring maghimagsik ngayon, hindi pagkatapos ng eskandalong ginawa ng ama niya 2 taon na ang nakalilipas. Kung hindi lang kapamilya ang kanyang ama, malamang na ipinakulong na ito ng kanyang lola. Nagnakaw siya ng pera ng kumpanya. Ginawa niya ito ng palihim sa mismong harap niya. Hindi niya inakala na may nakatagong layunin ito sa pagkakaroon uli nito ng interes sa kumpanya. Inakala niya na nabore lang ito sa retirement nito, kaya ninais na muling magtrabaho sa kumpanya. Napansin agad niya ang irregularity sa kumpanya, kaya kinausap niya ang kanyang ama. Sabi nito, aasikasuhin ko iyan. Huwag kang mag-alala, champ. Ilang dekada ko nang hinawakan ang kumpanyang to bago ka pumasok para mamuno. Naisip niyang may punto ito, kaya hinayaan niya. Ninakaw nito ang $2 milyong. Kung tutuusin ay maliit pa iyon sapagkat naagapan niya ito. May gambling problem pala ang kanyang ama at pinagtakpan ito ng kanyang ina. Galit na galit ang kanyang lola. Kaya nang sabihin nitong kailangan niyang pakasalan niya si Candice ay wala na siyang nagawa para tumutol. Kalahating Italyana rin siya, tulad niya.
Ang kalamangan nito sa isang purong Italyana ay mayaman ang pamilya nito. Dahil may dugong Italyano rin si Candice, at pumayag ang ama nito sa pagsasanib ng mga negosyo, naisip ng kanyang lola na pwede na ito. Panatilihin natin sa loob ng pamilya, ani ng kanyang lola, na ang tinutukoy ay ang kanilang mga ari-arian. Naisip niya, bakit nga ba hindi? Mapapaligaya naman nito ang kanyang lola. Bukod pa roon, wala na rin naman siyang interes sa pakikipagrelasyon sa iba. At ang dahilan nito ay iisang mukha, isang tao na nakilala niya 2 taon na ang nakalilipas. Si Irene. O iyon nga ba talaga ang tunay na pangalan nito? Nang ikwento niya sa kaibigan niya ang tungkol kay Irene, malamang daw na isang prostitute ang babae. Noong mga panahon na iyon, hindi pa siya batid na may mga prostitutes na dumadayo sa ibang bansa para magbenta ng katawan. Parang mahirap isipin na ganoon si Irene, pero ano pa ang maaaring dahilan kung bakit hindi na siya tinawagan nito gayong iniwan niya ang numero ng cellphone niya rito. Bukod doon, iniwanan din niya ito ng malaking halaga. Ang pera ay para sa kanya, para mapahaba niya ang pananatili sa hotel kung gugustuhin niya, baguhin ang petsa ng kanyang tiket, mamili at kung ano-ano pa. Ang lahat ng iyon ay nakasaad sa iniwan niyang note para dito. Nakalagay rin sa note na huwag muna itong umuwi sa Pilipinas dahil babalik din siya pagkalipas ng 1 linggo. Pero hindi ito tumawag sa kanya. Nagmadali siyang makabalik sa Hong Kong para dito. Pero wala na pala ito roon. Naisip niya, kung isang prostitute si Irene, bakit hindi ito nagbigay ng presyo sa kanya? Hindi iyon tipikal para sa isang prostitute. Hindi ba at kailangan munang magbayad ng customer bago ang serbisyo? Pero bakit ito nag-iisa sa Hong Kong? Bakit basta na lang nawala ito at ni hindi na tumawag? Naisip ba nitong sapat na ang iniwan niyang pera bilang bayad sa naging serbisyo nito sa kanya? O naliitan ito sa ibinayad niya kaya hindi na siya nito kinontak uli? Hindi na niya malalaman ang kasagutan sa tanong niya dahil wala na ito. Gusto sana niyang hanapin ito, ngunit paano siya magsisimula ng paghahanap ng ang tanging alam lang niya ay Irene ang pangalan nito. Ni hindi nga siya sigurado kung iyon ang tunay na pangalan nito. Taga Makati raw ito pero hindi rin siya sigurado kung totoo iyon. Hanggang ngayon ay naiisip pa rin niya ang sinabi sa kanya ng kaibigan niya patungkol kay Irene. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ang haka-haka nito. Alam niyang kabaliwan na hanggang ngayon ay naiisip pa rin niya ang babae. Pero may mga gabing gusto pa rin niyang makasama siya. Sa loob ng 2 araw, sobrang napasaya siya nito. Yun na marahil ang pinakamahusay na 2 araw sa buong buhay niya. Napabuntong hininga siya. Sana hindi na lang siya umalis ng madaling araw na iyon pero bigla siyang kinailangan na umuwi sa Italia. Galit ang lola niya noon nang magkausap sila. Nag-fax ito ng detalye sa hotel. Natuklasan nito ang irregularidad sa kumpanya. Sinabi niya ritong kakausapin niya ito pagbalik niya. Pero inatake ito sa puso bandang 3:00 ng umaga, oras ng Hong Kong. Kailangan siya roon at kailangan siya agad. Gusto sana niyang magpaalam kay Irene noon pero himbing na himbing ito. Tiyak na magtatanong ito. Wala na siyang panahon para doon. Sobra siyang nag-aalala sa lola niya. Noon lang ito nagkaganoon. Natakot siya para sa kanya. Kahit istrikto ito ay mahal na mahal niya ito. Sumailalim ito sa isang bypass surgery. Mabilis itong naoperahan. Pagkalipas nga ng 1 linggo ay nagbalik siya sa Hong Kong para kay Irene pero wala na nga ito. Nagbalik uli siya sa Italia. Gumagaling na ang kanyang lola. Mabilis ang recovery nito. Pagkatapos ng operasyon, mas malakas na ang puso niya. Sabi ng mga doktor, mukhang lalong ang lumakas ito. Ngayon nga ay nakatakdang pakasalan niya si Candice. Pero pakiramdam niya ay may sekreto ito na ayaw nitong sabihin sa kanya. Biglang-bigla ay aalis ito at aasikasuhin ang iniwang ari-arian ng pumanaw na lola ng ex-boyfriend niya iyon. Ang weird talaga niyan. May hinala siyang may kinalaman iyon sa kung anumang sa tingin niya ay inililihim nito sa kanya. Ayaw sana niyang magduda rito, pero halata niya na noon pa ay nailang na ito sa kanya. Inaasahan na niyang mailang ito sa kanya dahil na-set up lang ito na tulad niya. Pero iba ang basa niya sa ikinikilos nito. Baka may tinatago siya. Pero mukhang wala sa personalidad nito ang katulad ng iniisip niya. Sa totoo lang ay mabait ito pero hindi pa rin niya ito ganoon kakilala. Nagiging paranoid na. Yata siya. Mula nang makilala niya si Irene, parati na siyang nagdududa sa iba. Grabe ang babae na iyan.
Kailangan ko talagang asikasuhin ito ng personal, Sal. Sabi ko na sa'yo yan, tugon ni Candice na muling nakapagpabalik ng atensyon niya rito. Pero hindi mo pa rin nasasagot ang tanong ko. Bakit? Kahit wala siyang nararamdamang romantiko para sa kanya, hindi pa rin siya makapapayag bilang nobyo nito na pumunta siya sa lugar na iyon kasama ang ex-boyfriend nito. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya niya na tiyak niyang malalaman iyon? Mahal ko ng labis ang matanda. Naunawaan niya iyon pero ang hindi niya maunawaan ay bakit kailangan pang ang makasama nito ay ang ex-boyfriend nito. Isa pa, iba na ang buhay nito ngayon kahit pa naging mahalaga rito ang nagpamana rito ng ari-arian na iyon. Sasama ako sa'yo. Hindi mo kailangang sumama, sagot niya ng mabilis. Gusto ko. Pinakatitigan siya nito at sa huli ay parang napipilitan lang na tumango. Nagpaalam na siya. Kumuha siya ng isang pirasong papel at itinupi iyon. Napagtanto niyang muli siyang gumagawa ng origami, isang rosas na origami. Napabuntong hininga siya at itinabi ang gawa niya. Sigurado ka ba na okay lang na sumama ako sa'yo? Tanong ni Serena sa kanyang nobyo. Kahit sinabi na nitong walang kaso rito, kahit kasama siya nito sa Davao ay kailangan uli niyang marinig. Gusto niyang matantiya ang damdamin nito tungkol sa bagay na iyon. Kahit paano ay panatag na siya ngayon. Nasimulan na ang mga test sa kanyang ina. Marahil eksaktong pagbalik nila ni Miguel mula sa Davao ay maayos na ang kalagayan nito at maaari nang masimulan ang operasyon. Inihahanda na ito ng mga doktor. Malaki talaga ang pasasalamat niya sa mama ni Miguel. Sabi ko na sa'yo, gusto kong nandito ka sa akin. Mukha namang sinsero ang nobyo niya bagaman parang nabigla ito nang una niyang sabihin dito na sasama siya sa Davao. Ang sabi nito ay hindi lang daw nito inaasahan iyon. Sinabi na nito sa kanya na ang kasama nitong pinamanahan ng lola nito ng malaking mango orchard ay ang ex-girlfriend nito. Hindi nito gaanong idinetalye ang naging relasyon nito sa babae. Ang tanging sinabi nito ay tapos na raw ang relasyon ng mga ito at wala siyang dapat ikabahala. Hindi niya sinabi ritong may binanggit sa kanya ang mama nito. Ayaw niyang gawing komplikado ang sitwasyon. Lagi nang kalmado at matino si Miguel. Kung mayroon itong nakikitang problema ay alam niyang sasabihin nito sa kanya iyon. Marahil kaya hindi nito nabanggit agad sa kanya na dating nobya nito ang isa sa pinamanahan ng lola nito ay dahil sa palagay nito, hindi na iyon mahalaga pang malaman niya. Pumasok na ang kanilang sasakyan sa loob ng malaking lupain. Kahit saan siya lumingon ay mga malalaking puno at halaman ang kanyang nakikita. Mukhang mahilig sa mga puno at halaman ang pumanaw na lola ni Miguel. Nang makarating sila sa bahay ay sinalubong sila ng mga unipormadong kawaksi. Marami nang nakahandang pagkain. Ayon sa mayordoma, darating daw sa araw na iyon ang ex ni Miguel. Pinagmasdan niya si Miguel. Blanko ang mukha nito. Gusto rin niyang makita ang ex-girlfriend nito. Ibig niyang malaman kung anong klaseng babae ang naging nobya noon ng kanyang nobyo. Wala siyang ideya kung ano ang mga naging tipo ni Miguel noon. Wala rin siyang alam tungkol sa babae maliban sa ang pangalan nito ay Candice. Kumain na sila ng tanghalian, saka nagtuloy sa itaas kung saan nakahanda na ang kanilang mga silid. Magkatapat ang kanilang mga silid. May nakapinid na katabing pinto sa silid niya. Hindi niya alam kung ano ang mayroon sa kabila niyon, marahil ay isa pang silid. Sa kabilang panig ay naroon ang banyo. Hindi niya ito ibinabahagi sa kahit sino. Weird ang istruktura ng bahay. Nagpahinga muna siya bago tinawagan ang kanyang ina. Mukhang nabigyan ng pag-asa ito mula nang sabihin niyang nakakita na siya ng donor. Nagtanong ito ng nagtanong at nagduda pa sa kanya dahil mawawala siya ng 2 buwan. Nagduda pa ito na baka siya ang magdodonate. Ipinaliwanag niya rito na hindi siya maaaring mag-donate at pagkatapos ay iimbak ang kidney sa loob ng 2 buwan bago i-transplant sa kanya. Sa huli ay naniwala na rin ito sa kanya. Tuwang-tuwa siya dahil muli niyang nakitaan ng pag-asa ang kanyang mama. Matagal na niyang inaasam na muli itong magkaroon ng drive na mabuhay. Kapag natapos na ang operasyon dito, sana ay maging mas mabilis ang paggaling nito sa tulong ng positibong pananaw nito. Hapon na nang katukin siya ni Miguel. Ang sabi nito ay nakahanda na ang merienda. Bumaba na nga siya. Nasa hapag sila nang dumating ang dating nobya nito. Gusto niyang mapatulala sa kagandahan ng babae. Morena ito, napakaitim ng alon-along buhok. Napakakinis ng kutis nito. Maganda ang maliit na mukha nito. Mukhang napakasopistikada nito. Hello, bati nito kay Miguel.
Agad niyang naisip na may problema. Hindi dapat ganoon ang tingin ng isang babae sa dati niyang nobyo. May nararamdaman pa sila para sa isa't isa. Nahalata niya iyon kaagad. Nananatiling blanko ang mukha ni Miguel bagaman tumango siya kay Candice. Candice, ito si Serena, ang nobya ko. Serena, ito si Candice. O, halatang nabigla ang babae. Inilahad nito sa kanya ang kamay nito. Hello. Hi, tumango siya rito, bahagyang umiti. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya. Susunduin ko lang si Salvatore. Nasa cots pa siya. Lumabas ito ng bahay. Muli ay tiningnan niya si Miguel, inobserbahan. Nananatiling blanko pa rin ang mukha niya. Hindi iyon ang karaniwan sa kanya. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Bakit naman hindi? Sagot niya, sobrang defensive. Naisip niyang mukhang tama ang ginawa niyang pagsama rito. Kailangan pala talaga niya itong bantayan. Kailangan niyang gwardiyahan ang kanyang pag-asa, ang pag-asa nilang mag-ina. Kung mawawala ito, paano na? Oo, at may inaasahan na siya mula sa ina nito, pero iba pa rin kung sakaling. Sana hindi mangyari ay maiba ang ihip ng hangin. Nang makita niyang bumalik na si Candice ay nilingon niya ito. May kasama na itong lalaking kasalukuyang ibinababa ang bagahe ng mga ito sa sahig. Tila kumislot ang puso niya. Pamilyar sa kanya ang lalaki. At nang tumuwid na ito ng tayo ay pinanindigan siya ng balahibo. Dito lang pala sa Davao, sa lahat ng lugar, muli niyang makikita ang lalaking 2 taon na niyang lihim na hinahanap-hanap. Si Sal iyon. Nang ipakilala si Serena ni Candice kay Salvatore, ay umakto siyang hindi niya kilala ang lalaki at noon lang niya ito nakita sa tanang buhay niya. Hindi lang niya alam kung nakumbinsi niya ang mga kaharap niya sa kanyang pag-arte dahil kahit ano ang gawin niya, hindi niya magawang panatilihing blanko ang kanyang mukha. Mahirap gawin, lalo na at apektado siya ng husto ni Salvatore. Kaya pala iyon ang tunay niyang pangalan. Sal for Salvatore. At nobyo ito ni Candice. Ito ang nagbigay ng singsing na suot ng babae na mayroong ubod ng laking bato sa gitna, halos katulad ng singsing na ibinigay sa kanya ni Miguel. Ang pagkakataon nga naman. Gaano na kaya katagal na magnobyo ang mga ito? Gusto niyang malaman kung noong nagkita sila sa Hong Kong ay nobya na nito si Candice. Pero para saan pa? Hindi na niya mababago ang mga nangyari. Nakatingin ito sa kanya. Base sa pagkakatingin sa kanya nito, alam niyang nakilala siya nito. Ano kaya ang tumatakbo sa isip nito ng mga sandaling iyon? Nahihiya man lang ba ito sa kanya dahil basta na lang siya iniwan nito? Magpapaliwanag kaya ito sa kanya? O pareho silang magpapanggap na hindi nila kilala ang isa't isa? Hindi ito nagbigay ng reaksyon sa ginawa niya, sa halip ay nakiayon pa sa kanyang palabas. Sali ka na sa amin, yaya ni Miguel sa mga ito. Dumulog na ang dalawa sa hapag. Katapat niya si Sal, katapat naman ni Miguel si Candice. Sana ay nagpalit na lang ng upuan sina Sal at Candice. Parang hindi niya makayang tumingin kay Sal ng matagal. Kakatuwang isipin iyon dahil ito ang may kasalanan sa kanya pero siya ang hindi makatingin dito. Nagigilty siya kay Miguel. Kaharap niya ang lalaking nakaangkin sa kanya pero umaakto siyang ngayon lang sila nagkakilala. Pero hindi pa siya nababaliw para sabihin kay Miguel ang tungkol doon. Kung sakali man, paano niya sisimulang ipagtapat kay Miguel ang tungkol doon? Alam mo, Miguel, 2 taon na ang nakalipas, pumunta ako sa Hong Kong. Nalungkot ako noon kaya nakilala ko ang isang tao. Sumama ako sa kanya sa hotel niya. Masaya kami noon. Magkasama kami ng 2 araw. Pero iniwan niya ako ng mag-isa sa hotel. Alam mo ba kung sino iyang lalaki? Nasa tapat ko siya ngayon. Siya ang nobyo ng ex-girlfriend mo. Ngayon, higit kailanman, siya nahihiya sa nagawa niya noon. Bakit ba nagpakita pa si Sal sa kanya? At bakit nakatingin pa ito sa kanya? Pangatawanan na lang sana nila ang pagpapanggap na hindi nila kilala ang isa't isa. Kailan ang malaking araw? Tanong niya kay Miguel. Ngayong taon sa Disyembre. Nabigla siya. Wala pa silang napag-uusapan tungkol sa petsa ng kasal bagaman nang minsan silang mag-usap nito, sinabi niya na gusto niyang maging ikakasal sa Disyembre. Naisip kasi niya na sa mga panahong iyon ay magaling na siguro ang mama niya. Gusto niyang makitang sumasayaw uli ito, nakakagalaw at malakas ang pangangatawan. Gayunman ay itinago niya ang kanyang pagkabigla sa sinabi ni Miguel. Kayo dalawa, kailan? Balik tanong ni Miguel.
Sa Nobyembre kami, sagot ni Candice. Biglang parang kahirap lunukin ang kinakain niyang tinapay. Alam kaya ni Candice na minsan sa buhay ni Sal ay may nakilala itong turista sa Hong Kong. Pero kung siya ang lalaki ay hindi na niya ipapaalam sa kanyang nobya ang mga ganoong klaseng relasyon na walang halaga sa kanya. Base sa naging aktwasyon ni Sal noon, kasama ang nangyari sa kanila sa Hong Kong sa mga matatawag nitong kaswal na relasyon. Masakit mang tanggapin pero iyon ang totoo. Grabe ka sa pag-iwan sa akin ng walang maayos na paalam. Utang mo yan sa akin, Sal. Hindi na iwasang himutok niya sa isip. Pero wala nang silbi na magsinter pa siya. Bigla ay parang ibig na niyang umuwi. Pero kung sakali ay ano ang idadahilan niya sa mama ni Miguel? Isa pa, gusto niyang tuklasin ang misteryo ni Sal, kung ano talaga ang nangyari noon, kung bakit basta na lang siya iniwan ito. Alam niyang walang kwenta iyan, at tinanggap na niyang wala namang tunay na misteryo, pero gusto pa rin niyang malaman. Iyon nga lang, hindi niya alam kung kailan siya magkakaroon ng lakas ng loob na alamin mula kay Sal ang tungkol doon. Parang kilala kita, Serena. Serena, di ba? Biglang tanong ni Sal sa kanya. Makahulugan ang pagkakatingin nito sa kanya. Tumango siya. Serena ang tawag sa kanya ni Miguel. Kailanman ay hindi siya tinawag nito sa palayaw niya. Higit daw kasing maganda ang Serena kaysa sa palayaw niya na Irain. Uminom siya ng tubig. Parang biglang nanuyo ang lalamunan niya. Nanunukso ba ito? Parang nag-meet na tayo dati. Siguro sa Hong Kong. Nagkandasamid-samid siya. Inabutan agad siya ng panyo ni Miguel. Grabe ka, Sal. Sa lahat ng lugar, bakit sa Hong Kong mo ako inisip? At hindi yata ako yun. 3 araw lang ako dun noon. Kasama ko ang kaibigan ko. Pagsisinungaling niya. Hindi niya gustong may mapansin si Miguel na maaaring maging dahilan para mag-usisa ito. Hindi rin niya nanaising magduda man lang si Miguel at mapahiya ito kay Sal. Ano ang karapatan ni Sal na dalhin pa ang usapan doon? Nananadya ba ito? Hindi siya naniniwala na inosente ang tanong nitong iyon. Bakit kailangan ngayon pa nito ungkatin ang tungkol doon gayong dapat ay noon pa nito ginawa? At sa harap pa ng mapapangasawa nila? Nawawala ba siya sa sarili? Ah, ganun ba? Taga saan ka naman pala? Sa susunod na kabanata, matutuklasan ang mga lihim na itinatago ni Sal at ang tunay na dahilan ng kanyang biglaang pagbalik. Haharapin ni Serena at Miguel ang mga pagsubok na maghahatid sa kanila sa matinding alon ng pagdududa at pagtitiwala. Kaya abangan natin